Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 751 hanggang 760. Si Xiao Zhang, anong problema? Tanong ni Li Dai. Sinabi ni Zhang Jicheng sa ilang salita na may nag-claim na siya si Yang Yiyu ngunit sinabi niyang kilala niya ang mga nangungunang executive ng Yunmen at ng grupo, at pagkatapos ay itinuro ang screen ng video kay Yang Yiyu para hayaan si Li Dai na kumpirmahin kung ang taong ito ay nagpapanggap na narito para manggulo. Matapos makita si Yang Yiyu sa screen ng video, biglang tumayo si Li Dai sa ika-33 palapag, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, at nauutal siya at sumigaw sa video phone, hayaan. Hayaan mo siyang tumayo. Pagkatapos noon, naging simoy ng hangin si Li Dai at mabilis na lumabas ng opisina. Sa sobrang pananibik ay sinira pa niya ang pinto ng opisina. Ang pinto ng gusali, si Zhang Jicheng, na hindi alam kung ano ang nangyayari, ay narinig lamang ni Li Dai na halos sumigaw mula sa kanyang lalamunan, na sinasabi sa kanya na tumayo, malapit na ako. Dahil dito, nag-isip si Zhang Jicheng sa maling paraan. Ang Yunmen at Yunqi International ay gumawa ng maraming kaaway sa mga taong ito ng pag-unlad. Kaaway kaya ni Boss Lee o kaaway ni Yunmen ang binatang ito? Nang iniisip niya ito, tumayo si Zhang Jicheng sa likod ni Yang Yiyu, at pinalibutan nila ni Zhao Dunglin si Yang Yiyu, isa sa harap at isa sa likod, at sinabi kay Zhao Dunglin, sinabi ni Boss Lee na huwag hayaang umalis ang batang ito. Labis na nanlumo si Yang Yiyu nang marinig niyang nag-uusap ang dalawang tao. Hindi niya alam kung hinahanap ng batang nasa harapan niya si Li Dai. Nang makita niya ang dalawang taong nakapaligid sa kanya at mukhang alerto, hindi napigilan ni Yang Yiyu na sampain si Li Dai sa kanyang puso. Nakatingin sa ang security guard na nasa telepono, si Yang Yiyu ay nagtanong, ano ang sinabi ni Li Dai? Malamig na ngumuso si Zhang Jicheng, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan, maghintay lang ng masunurin. Payo ko sa iyo na huwag lumipat, kung hindi, gagawin ko ito. Sa katunayan, nakita lang ni Zhang Jicheng ang pagbabago ng mukha ni Li Dai ng gusto sa video call. Sabi niya tell him to stand still and don't move, tapos nawala siya. Gayunpaman, nakarinig si Zhang Jicheng ng malakas na putok sa video call, na parang naka-install ang door body. Mula sa puntong ito, hinusgahan ni Zhang Jicheng ang pananabik ni Li Dai. Idinagdag ang mga salitang humihiling sa kanya na tumayo, nahulaan ni Zhang Jicheng na ang lalaking nagpapanggap na pinuno ng Yunmen, si Yang Yiyu, ay malamang na nasaktan si Li Dai, ngunit ito ay hula lamang, kaya ngayon ay gusto na lang niyang pigilan si Yang Yiyu na umalis at hintayin ang pagdating ni Li Dai. Habang si Yang Yiyu ay nanlulumo, hindi niya planong lumipat. Anyway, narinig niya na bumalik si Li Dai, at magiging maayos ang lahat kapag dumating si Li Dai. Wala siyang planong pakialaman ng dalawang junior na nasa harapan niya. Ngunit sa sandaling ito, labis na nasasabik si Li Dai na hindi niya mapigilan ang sarili. 6 na taon na pala, ito. 6 na taon mula nang mawala ang pinuno ng sekta na si Yang Yiyu. Nang marinig ng mga mistresses ng Yunmen na gumuho ang buong bundok sa Qiangbei Secret Land, halos himatayan sila. Hindi lamang ang mga disipulong Yunmen na pinamumunuan ni Yang Yiyu at ang mga taong udang ang nawala, kundi pati lahat ng pumasok sa Qiangbei Secret Land ay hindi nagpakita. Mga tao mula sa ilang malalaking sekta sa sinaunang martial arts world ang lahat ay nawala. Nang malaman nilang gumuho ang bundok sa Qiangbei Secret Land, nagkagulo ang buong mundo ng sinaunang martial arts. Nagkaisa ang lahat ng pangunahing puwersa at pinakilos ang lahat ng kanilang lakas. Kinailangan ng isang buong taon upang ibalik ang buong bundok, at wala silang nakita ni isang tao. Sa huli, lahat na paghihinuhan na ang taong nawala ay pumasok sa ibang mundo. Ang hindi paghahanap sa tao ay ang pinakamagandang balita mula sa ibang pananaw, kaya ang buong Yunmen ay laging naniniwala na ang kanilang pinuno ay buhay pa. Nadurog ang puso ng mga mistresses ng Yunmen, ngunit lahat sila ay nagpumilit na manatili sa Yunmen, naghihintay sa pagbabalik ni Mr. Yang Yiyu. Gayunpaman, bilang lumipas ang mga taon, lumubog ang puso ng lahat ng tao sa Yunmen. 6 na taon ang lumipas sa isang iglap. Itinuring ng lahat na bawal ang pangalan ni Yang Yiyu, dahil sa takot na baka may magsabi nito at magpapalungkot sa mga mistress at sa matandang babae. Pagkatapos ng 6 na taon, ngayon ay nakita na niya sa wakas ang totoong tao. Si Li Dai ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata at nagmamadaling lumabas na parang baliw. Natatakot siyang nananaginip siya at mawala ang amo. Lumingon sa hangin at dumaan ng madaanan niya ang lugar ng opisina, marami siyang natamba. Sa oras na ito, si Liu Ziki, na nagtatrabaho sa parehong palapag ni Li Dai, ay nakatanggap lamang ng isang grupo ng mga internasyonal na kaibigan na pumunta sa punong tanggapan ng Yunqi upang talakayin ang isang malaking proyekto. Pinapunta lang niya sa elevator ang grupo ng mga international friends pagkatapos ng meeting. Sa oras na ito, si Li Dai, na labis na nasasabik na siya ay nawalan ng malay,
ay nakita ang pinto ng elevator na nakabukas mula sa malayo, at nagmamadaling pumasok sa elevator na parang bugzo ng hangin ng hindi nag-iisip. Kaagad, ilang mga internasyonal na kaibigan ang natamba at napaungol. Si Lee Dai ay nasa huling yugto na ngayon ng pagtatayo ng pundasyon. Naging hangin siya at hindi magaan ang impact. Ang mga tao sa entrance ng elevator ay patuloy na nag-iiyakan sa sakit. Pinalaki ni Liu Ziki ang kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay galit na galit. Ang mga taong natanggap niya ngayon ay talagang. Si Yunki ay isang makapangyarihang European at American consortium. Matapos ang 6 na taon ng pag-unlad, bagamat matagumpay itong naglatag ng isang pandaigdigang layout, hindi tumigil ang mga hakbang ni Liu Ziki. Sa kanyang puso, nawawala ang kanyang kapatid na si Yang Yian, at kailangan niyang alagaan si Yunki at akayin ito sa tuktok. Ang susunod na hakbang ay upang bumuo mula sa isang internasyonal na grupo sa isang higanting konsorsyum ng negosyo, at ang alon ng mga tao na natanggap ngayon ay isang pagkakataon para sa Yunki na makapasok sa konsorsyum. Ang tagumpay ng kooperasyong ito ay ang simula ng pagpasok ni Yunki sa consortium circle. Para dito, 2 taon nang naghahanda si Liu Ziki. Ang pakikipag-ugnayan at negosasyon ngayon ay simula pa lamang. Ang lahat ay nagsimula pa lamang at napakahalaga. Hindi ko inaasahan na ang bulag na bastard ang magpapatumba sa bisita. Galit na galit si Liu Ziki. Habang nagmamadali niyang inilalayan ang bisita at humihingi ng paumanhin, tiningnan din ni Liu Ziki kung sino ang bastard na sumugod sa elevator. Paano siya naging walang ingat at matapang? Sa susunod na sandali ay nakita ni Liu Ziki si Lee Dai sa elevator, na namumula ang mukha at halatang nasa sabik hanggang sa pagkawala ng kanyang katinuan. Pinipigilan ng kanyang malalim na boses, sinabi niya kay Lee Dai sa elevator, "Dai, ano ang nangyayari sa iyo?" Humingi ng tawad kay Mr. Smith. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Liu Ziki ang pakikipagtulungan. Si Lee Dai sa elevator ay sinigawan ni Liu Ziki, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Nang makita si Liu Ziki, ibinuka ni Lee Dai ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit hindi siya makapagsalita dahil masyado siyang nasasabik, kaya pa-impul niyang itinapon si Liu Ziki sa elevator. Bumalik na, huminga ng malalim si Lee Dai at sa wakas ay nagsalita kay Liu Ziki. Sumimangot si Liu Ziki, tumingin kay Lee Dai at pinagalitan, "Ano hihihi? Isa ka ring big boss ng grupo. Bakit baliw ka ngayon? Wag na muna nating pag-usapan. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Mr. Smith. Tingnan mo, nabasag mo ang noo ng lahat. Sinasabi ko sa iyo na ang mga taong ito ay napakahalaga sa grupo. Sila ang stepping stone para sa grupo na gumawa ng karagdagang pag-unlad sa susunod na hakbang. Ano ba ang paghingi ng tawad? Bumalik na ang Ginoo. Nasa baba siya. Halika at tingnan mo ako." Huminga ng malalim si Lee Dai at direktang pinindot ang pinto ng elevator para isara ang susunod na palapag. Sa sandaling isinara ang pinto, isang galit na sigaw mula sa isang internasyonal na kaibigan ang narinig, "Fuck." Gayunpaman, walang pakialam si Lee Dai kay Smith o shit rice sa oras na ito. Ang alam lang niya ay bumalik ang espiritual na haligi ng Cloud Gate pagkatapos ng 6 na taon. Kahit na bumagsak ang langit at gumuho ang lupa, hindi ito kasing ganda ng pagpunta nila ni Liu Ziki kay Yang Yian. Pagkasara ng pinto ng elevator, narinig ang sumpa ni Smith. Madilim ang mukha ni Liu Ziki. 2 taon na siyang naghahanda para sa proyektong ito para sa grupong ito ng mga tao. Ngayon lahat ng ito ay sinira ni Lee Dai. Hindi niya inisip ang sinabi ni Lee Dai. Itinuring niya si Lee Dai bilang isang kapatid at miyembro ng pamilya. Hindi siya nawala sa galit kay Lee Dai, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo nagalit siya. Siya ay umungal, "Lee Dai, ano ang isang maginoo o hindi? Sinira mo ang malaking proyekto ko." Galit na galit si Liu Ziki, at pagkatapos sumigaw, napagtanto niya na hindi talaga galit si Lee Dai, at walang kasalanan sa pagsira sa proyekto. Tumingin ito sa kanya na may excited na ngiti sa labi. Sa pagkakataong ito ay kumalma rin si Liu Ziki, tumingin kay Lee Dai, biglang gamulo ang kanyang isip. "Teka, sir. Iisa lang ang tao sa buong Yunmen na matatawag na Sir ni Lee Dai. Baka si Lee Dai ang pinag-uusapan." Sa pag-iisip nito, si Liu Ziki ay nabigla sa lahat, ang kanyang mga mata ay agad na namula, at siya ay biglang sumugod at hinawakan ang kwelyo ni Lee Dai gamit ang 2 kamay at sinabi ang bawat salita, "Ay! Bumalik na ba siya?" Namumula din ang mga mata ni Lee Dai, at tumanggaw siya kay Liu Ziki nang nakangiti. Alam niyang alam na ni Liu Ziki kung sino ang kausap niya, hinarang siya ng security guard sa ibaba at hindi pumasok sa pinto. "Nakita ko sa video call." May silver light ang mga mata ni Liu Ziki, at pinakawalan niya ang biglaang nakakalokong tawa ni Lee Dai, ito ang estilo ng bastard na iyon. Tuwing pumupunta siya sa grupo, lagi siyang hinaharang ng security guard sa labas ng pinto. Tumawa ng hikbi si Liu Ziki. Ding!
Bumukas ang pinto ng elevator at nakarating sa unang palapag. Pagkatapos sina Liu Ziki at Li Dai ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isa't isa at tumakbo sa pintuan. Kabanata 752. Wala akong oras para pagsilbihan ka. Sa bulwagan ng Noda, maraming tao ang nakakita na ang dalawang amo ng grupo ay tumatakbong palabas ng pinto. Ilang figure ang lumitaw sa bulwagan. Lahat sila ay mga disipulo ni Yunmen, na namamahala sa punong tanggapan ng Yunqi. Nang makita ang dalawang amo na tumatakbo sa pintuan, nagbago ang kanilang mga mukha at nagsilabasan. Binuksan ng kapitan ang headset at sumigaw, lahat, magtipon kaagad sa pintuan. Si Liu Ziki ang bagay na personal na sinabi ng may bahay ng Yunmen na protektahan ng lahat. Walang nang ahas na maging pabaya. Hindi nila alam kung anong malaking bagay ang nakatagpo ng dalawang amo na nagpatakbo sa kanila ng sobrang ligaw. Ilang sandali, lahat ng security personnel ng buong Yunqi headquarters ay nagtipon sa pintuan ng headquarters. Pagkatapos magmadaling lumabas ng pinto sina Liu Ziki at Li Dai, nakita nila si Yang Yiu, na nanlulumo at nasa gitna ng dalawang security guard. Sa isang iglap, nagkatinginan ang tatlong tao at nagkatinginan. Tahimik na tumayo si Yang Yiu, nakatingin kina Liu Ziki at Li Dai, na may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Huminto ang huli at tumingin kay Yang Yian, nanginginig ang buong katawan, nangingilid ang luha sa mga mata ng tatlong malalaking lalaki. Dai, suntukin mo ako, gusto kong makasigurado kung nananaginip ako, pumikit ako at nawala ulit ang bastos na iyon. Tinitigan ni Liu Ziki si Yang Yian nang hindi ginagalaw ang kanyang mga mata, ngunit hinayaan siyang tamaan siya ni Li Dai. Bang! Oh, my God! Hindi ka ba maaaring maging mas malumanay? Tinakpan ni Liu Ziki ang kanyang puwitan at ngumisi, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, tumulo ang mga luha, at humakbang patungo kay Yang Yian. Tumingin si Yang Yian kay Liu Ziki at humakbang pasulong, ngunit sa oras na ito, mukhang kinakabahan sina Zhang Jicheng at Zhao Dunlin, na hindi alam kung bakit. Lumitaw ang dalawang malalaking lalaki sa field, kaya natural na kailangan nilang gumanap ng mahusay. Pinigilan lang nila si Yang Yian na lapitan si Liu Ziki, ngunit nakita nila na ikanaway ni Li Dai ang kanyang kamay para hudyat siyang umatras. Pinag-isipan ito ni Zhang Jicheng at Zhao Dunlin at napagtanto na ang taong mukhang master ng sekta ay talagang hindi simple. Halos himatayan silang dalawa sa sumunod na eksena. Sumigaw sila sa kanilang mga puso na sila ay mamamatay. Lumapit si Liu Ziki at biglang niyakap si Yang Yian, na nagpanggap na master ng sekta. Nagyakapan ang dalawang lalaki, at ang naunang tahimik na tagpo ng pagmamahal, sa mga mata ng mga hindi alam ang dahilan, ay walang katapusang pag-ibig na bakla. Ngunit si Zhang Jicheng at Zhao Dunlin ay pawis na pawis sa kanilang mga noo. Kung hindi pa nila naiintindihan sa oras na ito, nabubuhay sila ng walang kabuluhan. Gaano karaming mga tao sa mundong ito ang makapagpapawala sa kilos ni Liu Shi, ang helmsman ng Yunqi International, at si Li Dai, ang boss ng grupo, ay maubusan sa pananibik. Malinaw, ang taong mukhang master ng sekta at nag-claim na si Yang Yian ay si Yang Yian mismo. Si Zhang Jicheng at Zhao Dunlin ay pawis na pawis. O Diyos ko, hinarang nila si Master Yunmen mula sa labas at muntik ng mag-away. Sa pag-iisip, nakaramdam ng lamig ang dalawa sa kanilang likuran. Kung bakit mukhang walang cultivation si Yang Yian, automatikong idinagdag ni Zhang Jicheng at Zhao Dunlin na sinadyang itago ng master ng sekta ang kanyang cultivation. Para sa master ng sekta na parang alamat sa Cloud Sect, ano ang hirap sa pagtatago ng kanyang cultivation? Bumisita siya sa incognito pagkatapos bumalik. Hindi pa banggitin na sina Zhang Jicheng at Zhao Dunlin ay nakatayo sa isang tabi na may malamig na pawis sa kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, magkayakap ang magkapatid na sina Yang Yian at Liu Ziki. Bumulong si Yang Yian, Taidan, tuwang-tuwa rin siya. Pagkaraan ng 6 na taon, sa wakas ay muling nagkita ang magkapatid. Sa mga taon sa mundo ng bundok at dagat, minsan naisip ni Yang Yian na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong magkita sa buhay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang mundo ng mga magsasaka. Paanong hindi nasasabik ang magkapatid sa muli nilang pagsasama ngayon? Ihalo. Bang! Itinulak ni Liu Ziki si Yang Yian palayo at biglang sinuntok si Yang Yian sa dibdib. Ngumiti si Yang Yian at kumuha ng malakas na suntok kay Liu Ziki. Bilang isang kapatid, paanong hindi niya maiintindihan ang pressure na dinanas ni Liu Ziki sa loob ng 6 na taon niyang pagkawala, o ang pag-aalala tungkol sa kanya? Sinabi ni Liu Ziki na may pulang mata, akala ko hindi na kita makikita, bastard ka. Okay, natalo na kita, ano ang iniisip mo tungkol sa pag-iyak, Mr. Liu? Mawala. Pinunasan ni Liu Ziki ang kanyang mga luha at nagmura ng nakangiti. Sa oras na ito, ang tunog ng mabilis na mga yabag ay nagmumula sa buong paligid. Ito ay ang mga security personnel o mga disipulo ng Yunmen na nakatago sa liwanag at dilim ng Yunqi headquarters.
Nagtipon-tipon silang lahat at pinalibutan ang gate sa ilang sandali. Bilang isang security boss, alam ni Lee Dai kung ano ang gagawin ng mga subordinate na ito. Pinagpapawisan siya sa puso. Sa pagtingin sa sobrang kinakabahan ng mga nasasakupan sa paligid niya, malakas niyang sinabi, "Huwag kang kabahan, hindi siya kaaway. Siya si Yang Yian, ang pinuno ng aking Yunmen, at ang chairman ng Yunki International." Nakabalik na siya ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, si Lee Dai ay nasa sabik din. Ang mga security personnel na lumitaw sa paligid ay pawang mga taong pumasok sa Yunmen sa mga nakaraang taon, ngunit narinig lamang nila ang tungkol sa pinunong si Yang Yian, ngunit hindi pa nila ito nakita. Ngayon, nang marinig nilang itinuro ni Lee Dai ang binata na nakasuot ng sinaunang kasuotan na may mahabang buhok na umaagos sa bukid, siya ang pinuno ng Yunmen na 6 na taon nang nawawala, lahat sila ay nanlaki ang kanilang mga mata. Pagkatapos, sinabi ni Lee Dai sa isang malalim na boses, "Para saan ka pa nakatayo dyan? Bakit hindi mo binibigyang galang ang sect master?" Ang boses ni Lee Dai ay puno ng panggigipit, na naging sanhi ng halos 100 mga disipulong Yunmen sa field na manginig sa buong paligid. Pagkatapos, sa isang pagbagsak, lumuhad sila sa isang tuhod at sinabi, "Pagbati sa sect master, maligayang pagdating sa sect master." Tumayo na ang lahat, tumingin si Yang Yian sa paligid, ngunit nasa sabik din siya. Matapos hilingin sa lahat na tumayo, si Yang Yian ay naglakad patungo kay Lee Dai, at nagyakapan din silang dalawa. "Dai, nagsumikap ka nitong mga taon." Naunawaan ni Yang Yian ang hirap ng responsibilidad ni Lee Dai para sa seguridad ni Yunki, na hindi lamang para protektahan ang industriya ni Yunki. Nabasa ang mga mata ni Lee Dai sa pangungusap na ito. Si Yang Yian ang nagturo sa kanya ng mga kasanayan, hayaan siyang pumasok sa Yunmen, nagsimula sa kalsada ng paglilinang, at binigyan siya ng ibang landas ng buhay. Nangako rin siya kay Yang Yian na paprotektahan si Yunki. Ito ay mahirap sa lahat ng paraan. Sapat na ang mga salita ni Yang Yian. "Sir," medyo nabulunan si Lee Dai. Siya ay. Putol ni Yang Yian, "Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong tawaging sir. Itinuring kitang kapatid noon, at ngayon ay kapatid pa rin ang trato ko sa iyo. After so many years, matagal na tayong magkapatid." Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Lee Dai, Walang gaanong pagpapanggap sa komunikasyon sa pagitan ng mga lalaki, at lahat ay nasa isip. "Hayaan ang lahat na maghiwa-hiwalay, pumasok tayo at mag-usap." Tiningnan ni Yang Yian ang mga disipulo ni Yunmen sa paligid niya, bawat isa ay may mausisa at nagniningas na mga mata, ngunit medyo namumula din sa kanyang lumang mukha. Alam niya na ang mga hindi pamilyar na mukha na ito ay dapat na mga bagong disipulo na sumali sa Yunmen. Sa oras na ito, palagi siyang nakonsensya sa pagtitig ng mga bagong alagad na ito. Ni isang araw ay hindi niya tinuruan ang mga taong ito. Maaari silang magkaroon ng ganoong paglilinang, lahat salamat kay Lee Dai at iba pang mga tao sa Yunmen. Pagkatapos ay hiniling ni Lee Dai na maghiwa-hiwalay ang lahat. Sa oras na ito, sinundan ni Yang Yian sina Liu Zeki at Lee Dai sa gate ng Yunki headquarters. Gayunpaman, isang maliit na yugto ang nangyari sa bulwagan. Bumangga silang tatlo sa grupo ng mga international friends na natamba noon ni Lee Dai. Ang isa sa mga blonde na dayuhan ay labis na nagalit nang makita niya sina Liu Zeki at Lee Dai. Ang dami niyang daldal. Pagkatapos niyang magsalita, agad na isinali ng isang tagapagsalin, "Mr. Sinabi ni Smith na kung hindi ka humingi ng tawad sa kanya, ibibigay namin ang kooperasyong ito. Ang Yunki International ay hindi kailanman makakasali sa European market sa hinaharap. Ikaw at si Mr. Lee sa tabi mo dapat humingi ng tawad sa kanya at sa kanyang mga kasamahan." Tumingin si Yang Yian kina Liu Zeki at Lee Dai na may pagkalito. Hindi niya alam kung paano na-provoke ng dalawa ang mga dayuhang ito. Tila napakasama ng ugali ng mga dayuhan, at ang pagsasalin ay puno ng pagbabanta, na ikinalungkot niya ng kaunti. Sa oras na ito, napangiti si Liu Zeki at tumingin sa babaeng tagasali ng Jiusho at sinabing, "Sabihin mo sa dayuhang demonyong ito na bumalik na ang aking kapatid at wala akong oras para humingi ng tawad sa kanya. Tungkol naman sa kooperasyon, bahala na. Kung ayaw mong makipagtulungan, pagod na ako. 2 taon na akong nakikipagkulitan sa inyo na mga dayuhang demonyo, ngunit hindi ako makatutulong sa inyo. Ibinuka mo ang iyong bibig at humihingi ng sobra. Ikaw ay sakam at gusto mo pa. Kung hindi ka makikipagtulungan, umalis ka dito. Wala akong panahon para pagsilbihan ka. Gusto kong samahan ang kapatid ko ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, hindi siya pinansin ni Liu Zeki at dinala niya sina Yang Yiu at Lee Dai sa elevator, na iniwang tulala ang Foreign Devil Translator. Sa elevator, binigyan ni Lee Dai ng thumbs up si Liu Zeki. Kahit na hindi naiintindihan ni Yang Yiu, ngumiti siya at sinabing, "Galing." Nagtawanan ang tatlo sa elevator. Pagkalabas ng elevator, pumunta sina Yang Yiu at Liu Zeki sa opisina, at kinuha ni Lee Dai ang telepono at naghanda na isa-isang ipaalam ang ilang kagandahan ni Yang Yiu.
Alam niya kung ano ang tiniis ng mga babaeng iyon sa kanilang mga puso sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ang tawag sa telepono ni Liday ang nagdulot ng malaking lindol sa buong pandaigdigang bilog ng negosyo. Kabanata 753 mayroon kang isang pamangking babae, na may palayaw na manman. Si Yang Yian at Liu Ziki ay nakaupo sa opisina, at natural na nagtanong si Liu Ziki kung nasaan siya sa nakalipas na 6 na taon. Si Yang Yian ay may plano para dito, at sinabi kay Liu Ziki mula simula hanggang wakas. Ang kwento ni Yang Yian ay magaan, ngunit si Liu Ziki ay hindi isang baguhan na walang alam tungkol sa paraan ng paglilinang, kaya natural niyang maisip ang nakakapanabot na karanasan. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yian na ang kanyang pagtatanim ay nawala na ngayon, nakinig siya at dahan-daang kumuha ng 100 tasa ng tsaa para inumin. Sinadya o hindi niya sinasadya si Liu Ziki. Bagamat alam niyang hindi mag-iisip ang kapatid na ito, kung tutuusin, 6 na taon na siyang nawala, at ngayon ay nawala na rin ang kanyang paglilinang. Hindi niya alam kung may puso pa rin ba ang kapatid ngayon tulad ng dati. Kahit medyo masama ang tingin nito, gusto pa rin niyang malaman. Kung ang kapatid na nakaupo sa harap niya ay may iniisip, paano ang iba? Paano naman ang sarili niyang mga babae? Ito talaga ang higit na pinapahalagahan ni Yang. Magandang tingnan. Ngunit tumingin sa kanya si Liu Ziki na may kakaibang ekspresyon, kahit na bahagyang namumula, at dinampot din ang tasa ng tsaa sa mesa para uminom ng tsaa, na para bang nagtatago ng kahihiyan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi kay Yang Yian, kasal kami ni Shanshan. Bahagyang nanginig ang tasa ng tsaa ni Yang Yian, labis na nagulat, ngunit makatwirang isipin ito. Nawala siya sa loob ng 6 na taon, at maraming bagay ang nangyari sa 6 na taon na ito, na inaasahan. At saka, alam niyang matagal nang magkakilala at mahal ni Liu Ziki at ng kanyang kapatid na siyang Shanshan ang isa't isa, kaya normal lang at magandang bagay na magpakasal sila. Magsasalita pa sana siya, narinig niyang dahan-daang idinagdag ni Liu Ziki, mayroon kang pamangking babae na may palayaw na manman, na isinilang kamakailan at napaka-cute. Cough! Hindi napigilan ni Yang Yian na mag-spray ng isang subo ng tsaa sa mukha ni Liu Ziki. Cough cough cough, halos mabulunan siyang sa tsaa. Galit na galit si Liu Ziki, ganoon ba talaga kaseryoso? Hindi ka ba masaya na may anak na kami ni Shanshan? Pinunasan ni Yang Yian ang tsaa sa gilid ng kanyang bibig, tumingin kay Liu Ziki at nagsabi, hindi ba ngayon mo lang sinabi? Sabihin mo ulit. Para kay Liu Ziki, makukumpleto ang pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak nang wala si Yang Yian, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngayong nakatitig sa kanya si Yang Yian, talagang nakonsensya siya. Gayunpaman, naiintindihan din niya kung ano ang nilalaman ng sinadya o hindi sinasadyang mga mata ni Yang Yian noon. Bagamat karaniwan ang pagtatanim ni Liu Ziki sa Yunmen, nakakita siya ng maraming bagyo sa pamamahala ng Yunqi International sa Nouda sa paglipas ng mga taon. Paano niya hindi maintindihan na may pagsubok si Yang Yian? Ngunit hindi siya nagalit, ngunit inisip na ito ay kalikasan ng tao. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para pag-usapan ang bagay na iyon kay Yang Shanshan. Sa isang banda, ito ay isang paraan upang ipahayag na ang kanyang orihinal na intensyon ay nanatiling hindi nagbabago, at sa kabilang banda, ito rin ay isang paraan upang malutas ang sama ng loob sa puso ni Yang Yian, ang nakatatandang bayaw. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, si Liu Ziki ay nagngalit lang ng kanyang mga ngipin at nagmura, na wala ka ng 6 na taon. Itinago naming lahat kay Lola noong una, ngunit nang makatapos si Shanshan sa universidad, sa wakas ay napansin ito ni Lola. Sa kanyang pagtatanong, masasabi lang namin ang katotohanan tungkol sa pagkawala mo sa lihim na lugar ng Qiangbei. Pagkatapos noon, nagpasya si Lola na magpakasal ako kay Shanshan. Hindi naman sa hindi kita hinintay, si Lola ang nagdesisyon. Hindi nagtagal, nagkaroon ka ng pamangkin, na ang palayaw ay manman. Ito ay ibinigay ng iyong reyna mismo. Ang tao ay ang tao ng mga baging. Sa mga salita ni Zhao Nan, ang mga baging ay lumalaki at lumalawak, at ang mga baging ay patuloy na lumalaki. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, ipinagkatiwala ng mga tao ang mga baging na may kahulugan ng malago, pangmatagalang at mapalad. Ang pagbibigay sa kanya ng palayaw na manman ay talagang kakaiba. Ang sabihin na ang reyna ay isang taong may aral ay isang pangalan na gusto ko talaga. Sa madaling salita, mula ngayon, na-promote ka na bilang bayaw ko, at nakakuha ka na rin ng magandang pamangkin, ganoon lang kadali. Sa puntong ito, iniunat ni Liu Ziki ang kanyang boses at nagpatuloy, ngunit kahit ano pa ang maging kayo, magkapatid pa rin tayo, at ngayon ay isang pamilya na tayo. Palagi kang magiging chairman ng Yunqi International. Nasa posisyon ka man o wala, ikaw ang chairman ng Yunqi International, isang commercial aircraft carrier. Nahiya si Yang Yian matapos itong marinig. Siya ay nag-aalala na siya ay hindi kailangan, ngunit siya ay puno ng kagalakan. Siya ay masaya na si Liu Ziki at ang kanyang kapatid na babae ay sa wakas ay ikinasal,
masaya na ang kanyang orihinal na intensyon ay nanatiling hindi nagbabago, at masaya na siya ay nagkaroon ng isang pamangkin. Salamat, gustong sabihin ni Yang Yian ang maraming bagay sa kanyang puso, ngunit nang magsalita siya ng libu-libong salita, 2 salita lang ang nailabas niya. Alam niya na si Liu Ziki ay tiyak na nag-aalaga sa kanyang lola para sa kanya nitong mga nakaraang taon nang siya ay wala. Tuwang-tuwa rin si Liu Ziki, at tumawa at napag-alitan, maligaw ka, kung gusto mo akong pasalamatan, gumawa ng praktikal na aksyon, at ihanda ang regalo para sa aking anak na babae. Haha! Tumawa ng malakas si Yang Yian, at ang magkapatid ay katulad pa rin ng dati. Pagkatapos tumawa, umubo si Yang Yian at nagtanong, well, okay ba silang lahat? Tumingin si Liu Ziki kay Yang Yian at ngumiti ng mapaglaro, akala ko hindi ka magtatanong, hehe. Alam niya sa kanyang puso na sila, sa bibig ni Yang Yian ay natural na tumutukoy sa kanyang mga babae. Ang matandang mukha ni Yang Yian ay bihirang mamula, ngunit tumingin siya kay Liu Ziki na naghihintay ng kanyang sagot. 6 na taon na ang lumipas, at hindi siya nang ahas na garantiya kung hihintayin siya ng mga babae. Sa sandaling ito, labis na kinakabahan si Yang. Ngunit dahan-daw ang kinuha ni Liu Ziki ang tasa ng tsaa, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ang eksenang ito, nadurog ang puso ni Yang Yian. Parang may nagbago. Bagamat handa siya sa kanyang puso, hindi niya ito kayang bitawan pagdating ng panahon. Namutla agad ang mukha niya. Sa pagtingin kay Liu Ziki, huminga siya ng malalim at nagkunwaring relax at nagsabi, sabihin mo sa akin, kamusta siya? Sila. Tiningnan ni Liu Ziki ang pilit ng ngiti sa mukha ni Yang Yian, at sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sobrang saya at gustong tumawa ng malakas. Mas komportable siya kaysa sa pag-inom ng matapang na alak na makitang pinapahiya ang batang ito. Gayunpaman, habang tinitingnan ang nanginginig na mukha ni Yang Yian, sa wakas ay hindi napigilan ni Liu Ziki na matawa, wow, hahaha, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng araw na ito, haha. Tumawa ng malakas si Liu Ziki habang nakasandal sa sofa, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Lumubog ang puso ni Yang Yian, ngunit pagkatapos makita ang pagtawa ni Liu Ziki, sa wakas ay natauhan siya at napagtanto na sinasadya siya ni Liu Taidan. Siya agad na nagalit at sumugod upang hampasin si Liu Ziki gamit ang kanyang kamao. Fuck you, ang lakas ng loob mong paglaruan ako, hinayaan kitang paglaruan ako, bang bang bang. Fuck you, sinaktan mo talaga ako. Tumigil ka nga, pag sinaktan mo ulit ako, lalabanan kita. Bang! Fuck, ang lakas ng loob mong lumaban. Natatakot ako sa'yo, wala kang cultivation ngayon, wow haha, matatalo ka ni Body, bang. Mata ko. Nagkasalikop silang dalawa ng walang anumang imahe. Anyway, ang cultivation ni Yang Yian ay talagang, at hindi kailangan ni Liu Ziki ng totoong enerhiya, at silang dalawa ay nagsusuntok sa isa't isa. Kasabay nito, dinial ni Li Dai ang telepono ng Yancheng Yunqi branch sa opisina. Hello, Dai, meron ba? Isang napaka-magnetic na boses ng babae na may superior na tono ang nagmula sa telepono. MS. Bumalik na si Zhao, inabisuhan ni Li Dai si Zhao Nan, ang kinikilalang reyna ng Yunmen, at pati na rin ang kasintahang babae ni Yang Yian. Noong mga araw na nawala si Yang Yian, nakita ng buong Yunmen ang estilo ng reyna na ito. Kung ito ay pakikitungo sa mga gawain ni Yunmen o pamamahala sa Yunqi International, si Zhao Nan ay gumawa ng isang kailangang-kailangan na kontribusyon, at ginawa ang lahat na kumbansihin at iginagalang ang reyna na ito. Sa makatuwid, inabisuhan muna ni Li Dai si Zhao Nan, ang reyna sa Yancheng. Bang! May putok mula sa telepono, at halatang nahulog ang telepono. Naiintindihan din ni Li Dai ang mood ni Zhao Nan, at nagmamadaling sinabi sa telepono, MS. Zhao, huwag mag-alala, ayos lang ang master, at nasa headquarters siya ngayon. Si Zhao Nan, na nakasuot ng propesyonal na suit at gintong salamin sa kabilang dulo ng telepono, ay blanko ang isip, at ang kanyang isip ay puno ng mga larawan ni Yang Yian. Pagkaraan ng 6 na taon, naging malabo ang kanyang hitsura. 2 linya ng luha ang bumagsak, at bumagsak siya sa upuan ng opisina, nanginginig ang buong katawan. Ang boses ni Li Dai ay nanggaling sa telepono, hello, Miss Zhao, okay ka lang. Huminga ng malalim si Zhao Nan. Ang mga taon ng pagsusumikap sa lugar ng trabaho ay nagbigay sa kanya ng isang aura na makatiis sa presyon ng hindi nagbabago ng kulay, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang naranasan ay gumuho, dahil siya ay bumalik. Sa paglipas ng mga taon, sinisikap niyang huwag umiyak at sinabi sa sarili na maging matatag at protektahan sina Yunmen at Yunqi para sa kanya. Kaya minsan lang umiyak si Zhao Nan sa loob ng 6 na taon nang malaman niyang nawala si Yang Yian at ang iba pa sa Changbei Secret Land. Simula noon, hindi na siya pamatak ng luha. Bumantong hininga siya at kinuha ang telepono at sinabing, salamat, Dai. Ayos lang ako. Ibaba ko muna.
Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi na napigilan ni Jiaonan ang umiyak sa opisina. Nagmamadaling pumasok ang sekretarya, hindi alam kung ano ang nangyayari. Magsasalita pa sana siya, narinig niyang sinabi ni Jiaonan, mag-ayos ka agad ng espesyal na eroplano para kay Yunqi. Pupunta ako sa Ancient Capital Headquarters. Kabanata 754, masyadong mainit para sa mga mata. Ang mga katulad na tawag na Li Dai ay nakarating sa pinansyal na lungsod, Europa at Estados Unidos, at iba pa. Sa katunayan, lahat sila ay ilang mga dilag ni Yang Yiyo, at ngayon silang lahat ay kasaysayan ng pandaigdigang teritoryo ng Yunqi International. Matapos isa-isang i-connect ang mga tawag, halos lahat sila ay katulad ng sitwasyon ni Jiaonan, na nagpawis kay Li Dai. Sa wakas, nakumpleto ang abiso. Ibinaba ni Li Dai ang telepono at naglakad patungo sa opisina ni Liu Ziki. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang nakarinig ng dagandong mula sa loob, parang away. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang mukha ni Li Dai. Si Liu Ziki na ngayon ang namamahala sa Yunqi International, isang commercial aircraft carrier. Sa mga nagdaang taon, mabilis na umunlad ang Yunqi, na nakakuha ng atensyon ng maraming puwersa. Maraming mga karanasan sa pagpatay, kaya naisip kaagad ni Li Dai na may isang taong pumuslit sa punong tanggapan upang patayin si Liu Ziki. Bilang karagdagan, si Yang Yiyu ay nasa opisina din, na nagpabago ng mukha ni Li Dai, ang Yunqi security boss, at biglang itinulak ang pinto palayo. Ngunit sa sumunod na sandali, napatulala si Li Dai nang makita niya ang sitwasyon sa opisina. Si Liu Ziki ay nakahiga sa sofa, habang si Yang Yian ay nakasakay sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay gusot, at ang kanilang mga poster ay hindi maliwanag hanggat maaari, at sila ay puno ng gay na pag-ibig. Ahem. Natigilan si Li Dai, at pagkatapos ay natauhan siya. Lumalabas na ang dalawang malalaking lalaki na ito ay hindi pinaslang o anuman, ngunit sila ay nasa ibang gay na relasyon. Bueno, maling kwarto ang napuntahan ko, magpatuloy kayo, magpatuloy, ahem, mabilis na umalis si Li Dai habang nagsasalita, isinara ang pinto, at bang ulong, oh my goodness, it's too hot. Hindi makatiis na tingnan ito ni Li Dai, at biglang may pumasok sa isip niya tuyong kahoy at nagngangalit na apoy, tila 6 na taon silang hindi nagkita, ngunit ang dalawang malalaking lalaki ay masyadong hindi napigilan. Nagising sina Yang Yian at Liu Ziki sa tunog ng pagtulak ni Li Dai sa pinto. Bago sila makapag-react, narinig nila si Li Dai na bumubulong sa sarili, magpatuloy sa pagsusulat, magpatuloy sa pagsusulat. Pagkatapos, sa sandaling isara ang pinto, sinabi niya, napakainit para sa mga mata. Puff! Halos samuka ng dugo sina Yang Yian at Liu Ziki nang magpaliwanag sila. Nagkatinginan sila sa poster ng isa't isa at naisip nila na hindi sila magkakaintindihan. Nang sumunod na sandali, nanginginig si Yang Yian at humiwalay kay Liu Ziki. Alam na hindi siya naiintindihan ni Li Dai, nagmamadali siyang sumigaw sa labas ng pinto, bumalik ka. Bagamat wala na ang kanyang paglilinang, naroon pa rin ang kanyang espiritual na pandama. Bagamat ang pag-ungol ni Li Dai ay nasa labas ng pinto, malinaw na narinig ito ni Yang Yian. Maging si Liu Ziki, na ngayon ay nasa gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon, ay narinig ang pag-ungol ni Li Dai. Yang! Agad na napahiya sina Yian at Yang Yian. Kung hindi nila tatawagan si Li Dai, baka lumabas siya at sumigaw, at masisira ang reputasyon ng mga kapatid. Napabuntong hininga si Li Dai sa labas ng pinto nang marinig niya si Yang Yian na sumisigaw na pumasok siya. Hindi naglakas loob si Li Dai na hindi pumasok. Huminga siya ng malalim at muling itinulak ang pinto, nakangiting sinabing, wala talaga akong nakita, dalawang malalaking lalaki. Nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang mga salita, biglang natigilan si Li Dai. Hindi niya napigil ang ibuka ang bibig. Gusto niyang tumawa pero hindi siya naglakas loob na tumawa ng malakas. Talagang hindi siya komportable. Nakita niya na ang kaliwang mata ni Yang Yian ay kulay ube at asul, at may dugo sa kanyang ilong. Hinawakan niya ito gamit ang isang kamay, at halatang dumudugo ang ilong niya. Lalong naging miserable si Liu Ziki, na may isang pares ng mga mata ng panda, at malamig siyang ngumingiti. Sa pagtingin sa kanya, si Li Dai ay hindi napigilan ang humagalpak ng tawa, at pagkatapos ay isang malakas na tawa, wow, haha. Kung alam ng mga tao kung ano ang hitsura ng marangal na Yunmen Sect Master at Liu Taidao, na isang malaking shot sa mundo ng negosyo, sa sandaling ito, tiyak na magiging headline ito. Si Liu Taidao ang pangalan na nakuha ni Liu Ziki sa mundo ng negosyo sa mga nakaraang taon, at talagang hindi ito simple. Sapat na ba ang tawa mo? Tinanong ni Yang Yian si Li Dai na may singkit na mga mata. Walang kamalay-malay na sinabi ni Li Dai, hayaan mo akong tumawa saglit, haha. Pagkatapos ay naramdaman niya ang hindi magiliw na mga mata ni Yang Yiu at Liu Ziki na sabay na tumitingin sa kanya, at biglang tumigil ang pagtawa ni Li Dai.
Ayaw niyang pagsamahin ang dalawang malalaking lalaki para magkaroon ng panda na mata. Ngunit sa sumunod na sandali, sumama ang pakiramdam ni Lee Dai, at agad na tumalikod at tatakbo na sana, ngunit sa katunayan ay napigilan ni Yang Yiu at Liu Ziki ng magkasunod. Well, hindi ako tatawa, alam ni Lee Dai na magiging masama kapag nakita niya ang malisyoso at nakangiting mga mata ni Yang Yiu at Liu Ziki, at humagulgol siya sa kanyang puso. Dapat alam niyang hindi pagtawanan ang dalawang malalaking lalaki kanina. Sa sumunod na sandali, sabay na kumilos sina Yang Yiu at Liu Ziki sa tahimik na pagkakaunawaan. Huwag! Lumaban ako! Bang bang bang! Makalipas ang mahigit 10 minuto, tahimik ang opisina, at silang tatlo ay humihingal, nakaupo sa lupa na walang anumang imahe, na nakatingin sa isa't isa. Sa oras na ito, si Lee Dai ay nakatitig din sa isang pares ng mga mata ng panda, ang kabilang mata ni Yang Yiu ay napuno, ang kanyang mahabang buhok ay magulo, at ang mga damit ni Liu Ziki ay magulo. Ang tatlong malalaking lalaki ay may tatlong pares ng mga mata ng panda, at lahat sila ay tumawa ng buong puso nang magkatinginan sila. Hindi nila ginamit ang kanilang tunay na chi, ngunit lumaban sa isa't isa na parang mga gangster, sa katunayan, ipinagdiriwang nila ang kagalakan ng muling pagkikita. Siyempre, hindi ito tunay na laban. Sa mga mata ni Yang Yiu at Liu Ziki, hinayla nila si Lee Dai dahil sila ang pinakanauna sa isa't isa at matagal na nilang tinuturing na kapatid. Sa pananaw ni Lee Dai, ngayon ay inatake siya ni Yang Yiu at Liu Ziki mula sa harap at likod, ngunit nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, dahil alam niyang hindi siya tinuturing ni Yang Yiu at Liu Ziki bilang isang tagalabas. Noong nanatili siya sa Yunki bilang security guard, si Yang Yiu ang nagpapanatili sa kanya ng one-step 5-element boxing manual. Laging iginagalang at pinasalamatan ni Lee Dai si Yang Yiu, ang taong nagpabago sa kanyang kapalaran. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Yang Yiu na itinuring niya siya bilang isang kapatid, hindi ito sineseryoso ni Lee Dai. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na noon pa man ay tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang kapatid. Masayang tumawa si Lee Dai, tinitiis ang sakit sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos tumawa, bumalik sa kalmado ang lahat. Umupo silang tatlo para uminom ng tsaa. Nang magbuhos si Liu Ziki ng tsaa para sa kanilang dalawa, tinanong niya si Lee Dai, na-notify mo na ba ang mga babaeng iyon? Tinawagan ko sila, at papunta na sila. Nakangiting sabi ni Lee Dai. Alam ni Yang Yian kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at ang kanyang lumang mukha ay namula, ngunit siya ay hindi maipaliwanag na kinakabahan sa loob. Natatakot talaga siyang harapin ang mga ito. Hindi man siya kusa na nawala sa nakalipas na 6 na taon, nakonsensya pa rin siya sa mga ito. Matapos ibuhos ni Liu Ziki ang tsaa at maupo, sinabi niya kay Lee Dai, sabihin sa batang ito ang tungkol sa sekta at sitwasyon ng mga babae. Pinalo ako niyong dalawang hayop at sumakit ang ngipin ko, his. Ngumiti si Lee Dai, ngunit umupo rin ng tuwid, at formal na sinabi kay Yang Yian ang tungkol sa sitwasyon ng Yunmen sa nakalipas na 6 na taon. Dahil kinuha ng sect master ang tatlong disipulo at ang mga independenteng cultivator na sina Feng Tianya at Wudang Chenju na sumama sa ating Yunmen sa lihim na lugar ng Qiangbei 6 na taon na ang nakakaraan at sa wakas ay nawala, ang ating Yunmen ay nakaranas ng kaunting pagkabigla, ngunit ito ay pinatahimik ng magkapatid na Lu, Dugu Walking at Miss Zhao. Simula noon, ang ating Yunmen ay umunlad ng mabuti sa ilalim ng organisasyon ni Lu Protector at Miss Zhao Dugu Walking. Mayroong higit sa 500 mga disipulo sa sekta, kabilang ang mga bagong disipulo sa mga nakaraang taon, at lahat sila ay nagbagong anyo sa mga cultivator at hindi na nagsasanay ng martial arts. Sa mga salita ng Lu Protector, ikaw, ang sect master, ay hindi maaaring patay. Dapat ay na-trigger mo ang formation at pumasok sa Mountain NC Realm. Hiniling niya sa lahat na magsanay ng mabuti at makapasok sila sa Mountain NC Realm para mahanap ka sa hinaharap. Higit pa rito, pribadong sinabi ni Miss Zhao sa ilang mga batang babae na kahit wala ka na, ang Yunmen ay ikaw ang nagtatag, at ito ang tahanan ng lahat, at ito ang iyong pagsusumikap. Kahit na ipagsapalaran mo ang iyong buhay, kailangan din nating protektahan ang Yunmen, at syempre ang Yunki International. Kaya nitong mga nakaraang taon, ang ating Yunmen ay umunlad ng mabuti, at nalampasan na ang sinaunang martial arts world sa Jiushu. Kaugnay din ito ng pagkawala ng mga tao mula sa maraming sekta sa sinaunang martial arts world 6 na taon na ang nakararaan. Inimbestigahan namin ang lahat ng tao na pumunta sa Qiangbei Secret Land noong taong iyon, at wala ni isa sa kanila ang bumalik. Sect Master, nakabalik na ba ang tatlong disipulo mo at ang iba pa? Hindi ka lang nami-miss ni Dugu Walking, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na si Dugu Hui. Napabuntong hininga si Yang Yiu sa kanyang puso. Tungkol kay Dugu Hui at Feng Tianya at iba pa, pumunta talaga sila sa bangin para hanapin sina Wang Zongren at Wu Mokyo. Originally, nung pumasok sila sa Qiangbei Secret Land, hindi sila sabay pumasok.
Ngayon ay tila pinasok din ni Dugu Hui at ng iba pa ang Changbai Secret Land mamaya. Matapos gumuho ang buong lihim na lupain, natangay din sila sa Shanghai Realm. Ngayon dapat ay nasa isang lugar pa rin sila sa Shanghai Realm. Mukhang kailangan pa natin silang hanapin in the future. Si Aren lang ang nakabalik. Nagkalat kami at hindi nahanap ang iba. Isang stroke din ng swerte na makakabalik tayo this time. Pag-usapan natin ito mamaya. Paano ang iba? Sabi ni Yang Yiyo. Tumango si Li Dai at sinabing, MS. Si Jiaonan ang namamahala sa sangay ng Yancheng dahil nasa Yancheng ang kanyang pamilya. Tumawag ako para ipaalam sa kanya. Dapat nandito na siya agad. Nagulat si Yang Yiyan. Talagang hindi niya inaasahan na nasa Yancheng si Jiaonan. Kung ito ang kaso, dapat ay nandito na siya kaagad. Pinutol niya si Li Dai at sinabing, ayusin ang sasakyan. Sasanduan ko siya sa airport. Mag-uusap tayo sa daan. Si Li Dai noon. Natigilan, ngunit malapit nang dumating si Jiaonan. Tumango siya at pumayag. Tumayo siya at nagsimulang tumawag para ayusin ang sasakyan papuntang airport. Kabanata 755, sundin ang utos ng Sect Master. Habang papunta sa airport, ipinagpatuloy ni Li Dai ang pagsasabi kay Yang Yiyu tungkol sa mga sitwasyon ng ibang tao. Pagkatapos pag-usapan ang tungkol sa Reyna Jiaonan, nagmaneho si Li Dai at sinabing, si Miss Lin Huan ang namamahala sa Financial City. 3 taon na siya roon. Nagpunta si Bu Qingmei sa sangay ng Amerika para mga siwa. Dahil alam ni Liu Lingling na nawala ka, siya ang nagkusa na magmungkahi na bumuo ng merkado doon. Bagamat hindi niya sinabi, gusto rin niyang tulungan si Yunqi o may gawin ka. Nakagawa siya ng magandang trabaho nitong mga nakaraang taon. Isa lang siyang workaholic. Umiyak ng husto si Ningke matapos malaman na nawala ka. Tinanong din niya sina Jiaonan at Lao Liu ng mga bagay na dapat gawin. Sa wakas, pumunta siya sa Dongzhou kasama si Ouyang Yuking upang pangasiwaan ang sangay. Nagkasundo silang dalawa, bilang. Para kay Dugu Walking, Yuan Jinfeng, Lu Hufa at iba pa, nanatili sila sa Yunmen at pinaunlad ang Yunmen. Sila rin ang pinakamabilis sa buong Yunmen. Hindi nila namalayang nakarating sila sa airport habang nakikinig sa pagsasalaysay ni Li Dai. Labis na naantig si Yang Yiyu sa pagsisikap ng ilang dilag. Ayon kina Li Dai at Liu Ziki, maraming babae ang gustong protektahan ang lahat ng naiwan niya at nalibugan din. Bilang karagdagan sa labis na pagkaantig sa mga bagay na ito, iniisip din ni Yang Yiyan kung paano makakabawi sa mga kagandahang ito. Kung hindi siya nagpunta sa Mountain and Sea Realm, baka nahihirapan pa rin siya kung paano lulutasin ang mga problema sa pagitan niya at ng kanyang mga dilag. Gayunpaman, pagkatapos bumalik mula sa Mountain and Sea Realm, nasa puso niya ang sagot. Sa nakalipas na 6 na taon sa Mountain and Sea Realm, nakaranas siya ng mga sakuna sa buhay at kamatayan, bumuti ang kanyang paglilinang, nagbago ang kanyang estado ng pag-iisip, at iba pa. Sa bawat oras na siya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan, iniisip niya ang tungkol sa mga babaeng nanatili sa Earth. Iniisip kung makikita pa ba niya ang mga ito. Kung paano bumalik sa Earth ng ligtas, bibigyan niya sila ng paliwanag. Utang niya ito sa kanila, at oras na para gumawa ng perpektong wakas. Sa kanila, ang partikular na inutang ay si Jiaonan, ang nominal niyang kasintahan, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng tunay na relasyong mag-asawa tulad ng ibang babae. Sa isang kisap mata, 6 na taon na siyang nanatili sa Mountain and Sea Realm, at 6 na taon siyang hinintay ni Jiaonan. Dagdag pa, mula sa simulan ng kanilang pagkakakilala hanggang ngayon, ito ay 10 taon na. Ilang dekada meron ang babae. Bagamat nag-practice din si Jiaonan ng Taoismo, tila hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problema sa edad. Gayunpaman, ipinanganak siya sa Earth, hindi sa mundo ng Taoism tulad ni Shanhai Jia, kaya dapat iba ang kanyang mga ideya at konsepto. Siya ay naghihintay para sa kanya. Ang utang na ito ay nagpapanginig kay Yang Yiyan. Ang isa pa ay si Liu Lingling. Matapos siyang maibalik mula sa Gaul, dumanas ng malaking pagbabago ang kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ama at pinagplanuhan siya ng kanyang adopted brother, na ikinadurog ng kanyang puso. Nang maglaon, pumasok siya sa Yunmen at orihinal na nagsanay sa pag-iisa. Dahil dito, ang kanyang pagkawala ay nagpakitang muli kay Liu Lingling, na nagbago ng kanyang ugali, upang tulungan siyang protektahan ang industriya ni Yunqi. Mula sa puntong ito, ang kanyang puso ay katulad noong siya ay nasa paaralan. Hindi siya nagbago sa kanya. Siya, nabigo na siya minsan, at ayaw nang palampasin ni Yang Yiyan. Nariyan din sina Dugu Walking, Lin Huan, Ning Ke, Bu Qingmei, Yuan Jinfeng, at Ouyang Yuking, na mga tunay niyang babae rin. Wala sa kanila ang umalis sa 6 na taon na ito. Maging isa-isa silang naghahanap ng mga gagawin, at lahat sila ay gumagamit ng mga aksyon upang patunayan na sila ay naghihintay para sa kanya.
Iniisip kung paano siya tinatrato ng mga dilag na ito, napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, ano pa ba ang mahihiling ng isang tao sa buhay? Siya, lihim na nagdesisyon at nagkaroon ng ideya. Gusto niyang bigyan ng paliwanag ang mga babaeng ito. Pagkababa ng sasakyan kasama si Li Dai, sinabi ni Li Dai na tumawag siya sa mga tao sa Yancheng at tinanong sila na si Zhao Nan ay sakay ng espesyal na eroplano ni Yun Qi at nakarating sa sinaunang kabisera sa loob ng kalahating oras. Nag-drive din si Liu Ziki para sunduin siya sa airport. Kung ito man ay para samahan si Yang Yian o para igalang si Zhao Nan, ang kinikilalang reyna ng Yunmen, siya ay darating. Mas alam niya kaysa kanino man na matagumpay na may layout ni Yun Qi ang mundo sa nakalipas na ilang araw, mag-transform sa Yun Qi International, at maging prototype ng isang commercial aircraft carrier. Gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Zhao Nan. Maging ang mga babae ni Yang Yian ay nagsumikap. Kung wala ang kanilang tulong, hindi magiging ganito ang Yun Qi International ngayon, kaya dumating din si Liu Ziki para sunduin siya sa airport. Pagkababa ng sasakyan at pagdating kay Yang Yian, biglang sinabi ni Yang Yian sa kanya, bibigyan kita ng kalahating taon para ayusin ang mga gawain ni Yun Qi. Mag-withdraw ka pagkatapos ng kalahating taon. Bilang karagdagan, lahat ng aking mga kababaihan ay aalis sa Yun Qi. Sila at ikaw, kasama na si Dai, ay hindi na dapat nasa tinatawag na career simula ngayon. Makakahanap ka ng paraan para patakbuhin ang kumpanya mismo. Naipaliwanag ko na sa iyo. Pagkatapos nito, patuloy niyang sinabi kay Li Dai, gayon din sa mga taong pinamamahalaan mo. Maliban sa mga kinakailangang tauhan, ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay aabisuhan na bumalik sa Yunmen sa loob ng 3 araw. May ia-announce ako. Pinakinggan ni Liu Ziki at Li Dai ang malinaw na boses ni Yang Yian, ngunit ang mga salita ay nagpahayag ng walang pag-aalinlangan at ang invisible na aura na ipinakita niya sa sandaling ito, na nagpapigil sa kanilang dalawa sa kanilang mga salita. Maging ang tingin sa mga mata ni Yang Yian ay nagbigay sa kanilang dalawa ng ilusyon sa sandaling ito, na nagpang-inig sa kanilang mga puso. Hindi sinasadya, tinanggap nila ang utos at sinabi, susunod ako sa utos ng master. Natarante pa ang dalawa. Malinaw na sinabi ni Yang Yian na nawala sa kanya ang lahat ng kanyang cultivation, ngunit bakit binigyan niya sila ng pakiramdam ng paglilinang at kaliwanagan sa sandaling ito? Ang hindi nila alam ay hindi nawala ang cultivation ni Yang Yian, ngunit pansamantalang tinatakan ng kanyang master na si Yun Changxi ang kanyang nascent soul. Isang araw, malalaman niya ang isang bagay at ganap na aalisin ang mga sumunod na reaksyon ng 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo, at ang kanyang paglilinang ay natural na babalik. Ngayon ang kaharian ni Yang Yian ay naroon pa rin, at ito ang kaharian ng nascent soul. Ang kanyang aura ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Li Dai at Liu Ziki, na nasa foundation building realm lamang. Ito ang aura ng paglilinang na umiiral ng hindi nakikita. Ang salitang, misteryoso, ay ang pakiramdam na ibinigay ni Yang Yian kina Liu Ziki at Li Dai sa oras na ito. Pagkatapos ng paliwanag, parehong tumabi sina Liu Ziki at Li Dai at nagsimulang tumawag sa telepono. Ang seryosong tingin ni Yang Yian ay tila hindi biro, at ang dalawa ay hindi nang ahas na sumuway. Tumingin si Yang Yian sa 2 taong tumatawag sa telepono at ngumiti ng may kasiyahan. Sa kanyang puso, natural na mayroon siyang malinaw na plano sa pagpapaunlad para sa pag-unlad ng buong Yunmen. Ngayong umiiral na si Luofo Dongtian, maaari nitong payagan ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen na pumasok sa Luofo Dongtian upang magsanay. Si Luofo ay isang kilalang sekta sa Mountain and Sea Realm ilang libong taon na ang nakalilipas. Ang espiritual na enerhiya sa kuweba ay lalong sagana, na hindi maihahambing sa manipis na espiritual na enerhiya sa Earth. Ito ay kahit na 12-dosenang beses na mas makapal kaysa sa espiritual na enerhiya sa Mountain at Sea Realm. Sa ganoong likas na kalamangan, kung hindi inayos ni Yang Yian na magsanay doon ng mga disipulo ng Yunmen, ito ay isang pag-aaksaya ng likas na yaman. Matapos makita ang cultivation civilization ng Mountain and Sea Realm, talagang puno siya ng mga alalahanin. May 2 dahilan. Una, dahil ang Yunmen ay isang purong sekta ng paglilinang, ang pagkakaiba sa pagitan ng antas ng paglilinang ng mga alagad nito at ng kanyang mga disipulo ay masyadong malaki, na malinaw na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buong Yunmen. Pangalawa, at higit sa lahat, ang koneksyon sa pagitan ng Mountain at Sea Realm at ng Earth ay nag-aalala sa kanya. Nang ang matandang si Jiaxian at ang kanyang mga tauhan ay nakatalaga sa lihim na lugar ng Changbai Mountain, na nagbabantay sa daanan sa pagitan ng Mountain at Sea Realm at ng Earth, sinabi sa kanya ng matandang si Jiaxian na natatakot siya na kung mabuksan ang daanan sa pagitan ng 2 kaharian, ang mga tao mula sa Mountain at Sea Realm ay kusang papatayin ang Earth. Naaalala ko na hindi gaanong naramdaman si Yang Yian noong panahong iyon, at hindi masyadong inisip iyon. Hindi siya naniniwala na kahit na may dumating mula sa Mountain and Sea Realm, talagang sasaktan nila ang Earth.
Ngayon, nang 5 o 6 na taon na siya sa Mountain and Sea Realm, at nakita niya ang kapangyarihan ng mga cultivator sa Mountain and Sea Realm at ang estilo nila sa paggawa ng mga bagay para sa kapakanan ng tubo, naniniwala si Yang Yio na hindi maiiwasan ang mga alalahanin ng matandang si Jiaxian noon. Kahit na ang daanan sa pagitan ng Earth at ng Mountain and Sea Realm ay nawasak o nasealed, at ang dalawang kaharian ay tila hindi magkatugma, ngunit ang pagbagsak ng Changbei Mountain Secret Land ay nakaapekto sa maraming sinaunang mandirigma sa Earth, kabilang ang mga nasa labas ng dagat. Posible na ang mga taong iyon ay magsanib puwersa sa mga nagsasaka ng Mountain at Sea Realm upang makahanap ng daanan sa Mountain at Sea Realm at makapasok sa Earth. Kung ito ay totoo, ito ay magiging isang sakuna para sa Earth sa oras na iyon. Bilang karagdagan, gumawa siya ng malaking kaguluhan sa Demon Light City sa Mountain and Sea Realm, ngunit pinatay ang 3 Yuanying Masters ng Yin Yang Sect, ang Qingtian Sect, at ang Lingshan Valley, pati na rin ang mga tao mula sa ibang mga sekta na naging sanhi ng hindi mabilang na mga kaaway. Kung isang araw ay dumating sa Earth ang isang kaaway mula sa Mountain and Sea Realm, walang kapangyarihan ng Yunmen na protektahan ang sarili, na magiging isang sakuna. Kaya naman, sabik na sabik siyang pagbutihin ang lakas ng mga disipulong Yunmen. Habang ang dalawang kaharian ay hindi pa konektado, ito ang tamang paraan upang simulan ang masiglang pagpapaunlad at paglinang ng Yunmen. Nararamdaman niyang Yiyo na ang Mountain at Sea Realm at ang Earth ay tiyak na magkakaugnay balang araw sa hinaharap. Anuman ang pampubliko o pribado, mayroon siyang obligasyon na protektahan ang kanyang bayan. Habang iniisip ito, tinapos ni Li Dai at Liu Ziki ang kanilang mga tawag sa telepono at naglakad papunta kay Yang Yian. Tumingin si Li Dai sa exit ng airport at sinabi kay Yang Yian, lalabas na si Miss Zhao. Nagulat si Yang Yian nang marinig niya ito at tumingin sa labasan. Ang magandang babaeng na-miss niya nang sobra ang lumabas. 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon, sa wakas ay nakilala niyang muli si Zhao Nan, ang nominal niyang kasintahan. Si Yang Yian ay may malalim na paggalang sa kanya mula pa noong una. Kabanata 756, Proposal ng Butterfly Ring. Sa labasan ng airport, nagkatinginan sina Zhao Nan at Yang Yian. Nang makita niya si Yang Yian sa unang pagkakataon, nagulat ang buong katawan niya na parang napuno ito ng tingga at tumigil siya. Nahulog din ang bag sa kamay niya sa lupa. 6 na taon na niyang hindi hinintay ang araw na ito. Kung hindi dahil sa sinabi ni Lu Hufa na maaaring pumasok siya sa ilang mundo ng bundok at dagat at dapat ay buhay pa, hindi alam ni Zhao Nan kung kaya niyang kumapit. Sa nakalipas na ilang taon, ginamit niya ang nakakabaliw na trabaho upang i-hypnotize ang sarili na huwag isipin ang tungkol sa kanya. Siya ay natatakot na ang paghihintay at pag-asa araw-araw ay mauuwi sa bula. Mula nang matanggap niya ang tawag ni Li Dai, siya ay nabalisa. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang espesyal na eroplano ng Yunqi International para makita siya sa lalong madaling panahon. Maraming gustong sabihin, maraming hinaing na pag-uusapan. Ngayon ko nakita ang bastos na iyon sa harapan ko. Tiningnan ni Yang Yian ang magandang babae sa kanyang paningin, at bahagyang nanginig ang kanyang puso sa sandaling ito. Naglakad siya patungo kay Zhao Nan. Nang magkatinginan ang dalawa, nakita niyang bagamat nakasuot ito ng sunglasses ay napaluhan na ito. Sa sandaling ito, sa mga mata ng dalawa, tanging ang isa't isa, at ang buong mundo ay tahimik. Sa isang tiyak na sandali, lumakad si Yang Yian sa tabi ni Zhao Nan, bumalik na ako. Ang 4 na maiikling salita na ito ay nagdulot ng tunog ng pagkabasag ng salamin sa puso ni Zhao Nan. Ang tunog ng isang snap ay parang pusong nakakulong sa mga babasagin, nakakakuha ng kalayaan, pinakawalan ng mga tanikala, at hindi na nagpumilit. Bigla siyang yamakap sa kanya at umiyak ng malakas. Sinuntok niya. Ang likod ni Yang Yian gamit ang kanyang pink na kamao, naglalabas ng mga hinaing at pananabik sa kanyang puso sa mga nakaraang taon. Bastos ka, ay. Akala ko hindi na kita makikita. Ramdam ni Yang Yian ang mga hinaing sa puso ni Zhao Nan. Sa oras na ito, hindi siya maaaring pasinungalingan ng isang salita, at hayaan siyang sumuntok at umiyak upang may bulalas. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang itinulak siya ni Yang Yian palayo, iniunat ang kanyang kamay upang tanggalin ang magic mirror ni Zhao Nan, tumingin sa kanyang pulang mata at nakaramdam ng pagkabalisa, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi, huwag kang umiyak, sumusumpa ako na kahit saan ako pumunta sa hinaharap, isasama kita, at hindi na tayo maghihiwalay pa. Kung mawawala ka ulit, kapuputin kita habang buhay, sabi ni Zhao Nan habang humihikbi. Alam niya talaga na nawala si Yang Yian sa lihim na lugar ng Changbei Mountain, at hindi niya ito kasalanan. Bukod pa rito, lahat ng mga taong nawala ay mula sa maraming sekta sa sinaunang martial arts world, hindi lang Yang Yian. Higit pang sinisi ni Zhao Nan ang kanyang sarili sa kanyang mahinang paglilinang. Kung naabot niya ang gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon, sinundan niya sana si Yang Yian sa lihim na lugar ng Changbei Mountain. At sa oras na iyon, magiging pabigat lamang siya kay Yang Yian.
Bilang resulta, nawala siya sa loob ng 6 na taon. Sa puso ni Zhao Nan, naisip niya talaga na hindi na babalik si Yang Yian. Ngunit hindi siya nang ahas na isipin ang masama, ngunit piniling maniwala na si Lu Hufei Yang Yian ay nagpunta sa mundo ng bundok at dagat. Buti na lang at nagpakita siya ng buhay sa harap niya ngayon. Hindi kailanman na-relax ni Zhao Nan ang kanyang cultivation sa paglipas ng mga taon, dahil alam niya na sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagsasanay at pagpapabuti ng kanyang cultivation ay makakasama niya siya sa hinaharap. Sa mga taong ito, hindi pa siya natutulog sa gabi habang nagtatrabaho ng baliw. Trabaho at paglilinang lamang ang mayroon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Nanumpa siya sa kanyang puso na kung babalik si Yang Yian, hindi na siya muling hihiwalay sa kanya. 6 na taon na ang lumipas sa isang iglap. Marami na siyang namiss. Sa ilang mga paraan, nainggit pa siya kay Dugu Waking at sa iba pa dahil sila ang naging tunay na babae ng bastard na ito, habang siya ay may mga alalahanin sa simula at naisip ang pakasalan ang bastard na ito. Sa mga taon nang nawala si Yang Yian, maraming nalaman si Zhao Nan. Sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, nakita niya ang ibang mundo ng paglilinang. Kung ikukumpara, ang kanyang mga naunang ideya at konsepto ay wala. Nang panasa ni Yang Yian ang kanyang mga luha, namula si Zhao Nan at biglang niyakap si Yang Yian at hinalikan siya. 6 na taon niyang hinintay ang halik na ito. Nagsilabasan ang mga tao sa gate ng airport. Nagyakapan at naghalikan ang dalawa. Ang mundo ay mayroon lamang isa't isa. Si Liu Ziqi at Li Dai ay nakatayo sa hindi kalayuan. Nagtawanan sila at nagkwentuhan, mainit ba ang eksenang ito ni Dai? Parang hindi mainit, hehe, tumawa si Li Dai. Sa mahabang halik, kumaibot ang bibig ni Yang Yian at masakit ang mukha, ngunit napakagatlabi ni Zhao Nan. Sa sandaling ito, siya ay nasa sakit at saya. Isang yakap at halik ang tumagal ng mahigit 10 minuto. Ito ang muling pagkikita pagkatapos ng 6 na taon isang halik ng pag-ibig. Walang pagkukulang ng mga manunood sa Jiu Show. 10 minutong naghalikan ang dalawa, na nakaakit na ng hindi mabilang na mga mata. Napangiti ang isang matandang babae at sinabing, "Bata, nagkusa na ang dalaga, bakit hindi mo nasamantalahin ang pagkakataong mag-propose ngayon? Sayang naman ang hiwalayan mo kung palalampasin mo ang pagkakataon." Oo, ang babae ay talagang maganda, at ang batang lalaki ay hindi masama, ngunit ang kanyang buhok ay masyadong mahaba at ang kanyang mga damit ay medyo kakaiba. Nakisali rin sa saya ang isang matandang lalaki. Ngumiti si Yang Yiu at tumingin sa kanila. Mukhang nasa labas ang matanda at ang matandang babae, at medyo marami ang tao sa paligid nila. Nang matapos magsalita ang matandang ito, lumapit ang isa pang matandang nasa edad na 60 at nagsabi, "Matandang Li, masyado kang luma." Sa paraan ng pananamit ng binata, masasabi mong kumukuha siya ng pelikula. Wala na siguro siyang oras para ibalik ang damit niya at pumunta sa airport para sunduin ang girlfriend niya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Yang Yiu at tinanong kung tama ako, at pagkatapos ay sinabi, "Sinamantala ng binata ang pagkakataong mag-propose sa iyo. Ni hindi mo naiintindihan ito. Nakakabahala ang emotional intelligence mo." Puff! Nagulat si Yang Yiu ng ilang matatandang lalaki at babae. Hindi niya nakita ang mahaba niyang buhok nitong mga nakaraang taon. Walang oras sa paglilinang. Ang isang meditation retreat ay tumatagal ng ilang buwan. Wala siyang pakialam sa buhok niya. Anyway, bilang isang cultivator, mayroon siyang espiritual na enerhiya upang mapangalagaan ang kanyang katawan, at hindi siya natatakot sa mga kuto na tumubo sa kanyang ulo. Ito ay lalago lamang at mas mahaba. At saka, lahat ng tao sa Shanhaijia ay mahaba ang buhok, kaya sumabay lang siya. Tungkol naman sa ang mga damit, sila ay natural na mga damit mula sa Shanhaijia. Ilang taon na siyang nasanay sa mga ito, at wala na siyang planong ibalik ang mga ito pagkatapos niyang bumalik. Siya nga ay itinuturing ng matanda bilang isang taong lumabas sa crew para mag-film. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng mga tiyuhin at tiyahin, bagamat sila ni Zhao Nan ay nagsagawa ng seremonya ng pakikipag-ugnayan, hindi siya kailanman nag-propose sa kanya. At sa pagkakataong ito nang bumalik siya mula sa Mountain and Sea Realm, naisipan niyang bigyan ng paliwanag si Zhao Nan, kaya mas mabuting mag-propose sa kanya ngayon kaysa maghintay ng panibagong araw. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, at may iniisip sa kanyang isipan, naglabas siya ng singsing mula sa palayok ng Chenkon. Isa itong purple space ring, na kanyang trepeo. Ang mga instrumento sa espasyo na naipon niya ay orihinal na inihanda para sa ilang kababaihan, at ang lilang singsing sa kanyang kamay ay inihanda para kay Zhao Nan. Sa ilalim ng pagmamasid ng mga nanunood, ang lilang singsing ni Yang Yiu ay may pares ng meisla na sumasayaw na paro-paro. Sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay napakakaakit-akit at maganda. Ang mga paro-paro sa ibabaw nito ay tila nabubuhay. Akala ng lahat na nakakita nito ay hindi ordinaryong bagay ang singsing na ito.
Instrumento sa kalawakan na may espiritual na enerhiya, kahit ang mga ordinaryong tao ay makikita ang mabuti at masama. Inilabas ni Yang Yiyo ang singsing na ito, at nagdulot ito ng buntong hininga sa mga manunood. Tumingin si Yang Yiyo kay Zhao Nan, na namumula ang mukha. Lumuhad siya sa isang tuhod at kinuha ang butterfly ring sa kanyang kamay. Seryoso siyang tumingin kay Zhao Nan at sinabing, Nanan, pakasalan mo ako. Sa nakalipas na 6 na taon mula nang umalis ka, nasa bingit na ako ng buhay at kamatayan. Inaabangan ko ang araw na ito, iniisip ko na kung makakabalik ako, hindi kita bibitawan. Kung mangako ka, at kung kaya kong mabuhay ng 100 taon, mamahalin kita ng 100 taon. Kung kaya kong mabuhay ng 1,000 taon, paprotektahan kita sa loob ng 1,000 taon. Kung ang daan na ito ay walang hanggan, mananatili ako sa iyo hanggang sa walang hanggan, hindi kita iiwan. Matagal nang hinihintay ni Zhao Nan ang araw na ito. Sa 6 na taon mula nang mawala si Yang Yiyo, nagkaroon siya ng ganoong mga pantasya ng hindi mabilang na beses sa dilim ng gabi. Nang marinig ang seryosong mga salita ni Yang Yiyo, nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang mga luhang kasing laki ng soybean ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Siyempre, ito ay mga luha ng kagalakan at kaligayahan. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, nasasakal at hindi makapagsalita. Gayunpaman, ang panukalan ni Yang Yiyan ay medyo biro sa mga nanunood. Bulong ng isang matandang babae, masyado ang binata sa papel. Bakit lahat ng proposal lines ay parang nasa isang Myth TV series? Si Zhao Nan, na may luha sa kanyang mga mata, ay hindi napigil ang matawa nang marinig niya ang sinabi ng matandang babae. Siya lang ang nakakaalam na ang mga salitang ito ay hindi mga linya mula sa isang gawa-gawang serye sa TV, at bawat salitang sinabi ni Yang Yiyan ay nagmula sa puso. Dahil siya ay hindi ordinaryong tao, sila ay mga magsasaka. Mas alam ni Zhao Nan na ang bawat salitang sinabi ni Yang Yiyan ngayon ay hindi kalokohan. Bilang isang cultivator, hindi siya maaaring magmura ng basta-basta sa pamamagitan ng pagturo sa langit. Ang panunumpa ng isang magsasaka ay kinilala sa daan ng langit. Kaya't sa sandaling ito ay napaiyak si Zhao Nan, huminga ng malalim at sinabing, sumasang-ayon ako. Ang tatlong simpleng salitang ito ay naglalaman ng pagmamahalan ng dalawang tao matapos silang magkita at magmahalan sa loob ng 10 taon, at sa wakas ay namulaklak ito ngayon. Ngumiti si Yang Yiyan, tumayo at isinuot ang butterfly ring sa daliri ni Zhao Nan. Isang binata ang sumigaw sa di kalayuan, ang mabubuting repolyo ay kinakain ng mga baboy. Napangiti lang si Yang Yiyan sa mga ganoong pananalita at hindi pinansin. Sa ilalim ng inggit na mga mata, hinawakan niya ang kamay ni Zhao Nan at sumakay sa kotse at umalis. Kabanata 757, Unfilial Apo. Pagkatapos kunin si Zhao Nan, hiniling ni Yang Yiyan kay Li Dai na magmaneho pabalik sa kanyang bayan. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagbabalik dahil natatakot siyang ma-excite ang kanyang lola. Ayon kay Liu Ziki, lalong naging haggard ang kanyang lola mula nang malaman niyang nawala ito. Natatakot siya na baka magalit ito kapag sinabi nitong nakabalik na siya. Kaya bumalik siya para makita ng diretsyo ang kanyang lola. Si Zhao Nan ay mas malapit kay Yan Cheng kaysa sa ibang mga babae, at ang iba ay kailangang maghintay hanggang bukas para makabalik. Anyway, inayos ang mga gawain ng kumpanya, kaya umuwi si Liu Ziki kasama niya. Sa kanyang mga salita, namiss niya ang kanyang munting prinsesa. Sa katunayan, mula nang ipanganak ang kanyang anak na babae, nagkaroon din ng ideya si Liu Ziki na unti-unting bitawan ang kumpanya. Anyway, ang Yunqi, ang commercial aircraft carrier, ay nagkaroon na ng hugis. Ang susunod na hakbang ay ang patuloy na pagbangon. Si Yunqi na ngayon ang may pinaka-espesyalisado at pinakamataas na antas ng koponan, at hindi ito maaaring tumalikod dahil sa pag-iwan sa kanya. Bilang karagdagan, nag-utos ngayon si Yang Yiyan na hayaan siyang magretiro sa loob ng kalahating taon. Sa katunayan, naunawaan ni Liu Ziki na gusto ni Yang Yiyan na mag-focus siya sa cultivation. Bagamat walang sinabi si Yang Yiyan, naramdaman ni Liu Ziki na may iniisip ang kanyang kapatid pagkatapos niyang bumalik. Bilang isang kapatid, tinulungan siya ni Yang Yiyan na matupad ang kanyang pangarap, at pagkatapos ay lihim na nagpasya si Liu Ziki na tulungan ang kanyang kapatid na gawin ang isang bagay sa kalsada ng paglilinang. Kahit na mababa ang kanyang cultivation, gusto niyang gawin ang isang bagay para kay Yang Yiyan. Sa katunayan, matagal na niyang naiintindihan na kung ihahambing sa pantasyang daan ng paglilinang, ang kumita ng pera sa sekular na mundo ay talagang nakakainip. Sa mga nagdaang taon, habang umabot sa pundasyon ng kanyang paglilinang, unti-unti niyang napagtanto kung anong uri ng mundo ang mundo ng paglilinang. Matapos makumplito ang kanyang pangarap na maging isang negosyante, nagkaroon din si Liu Ziki ng matinding interes sa paglilinang, na hindi pa niya nararanasan noon. Siyempre, dumating ang ideyang ito nang malaman niyang nawala si Yang Yiyan, at sinabi ni Lu Hufei sa lahat na maaaring pumasok si Yang Yiyan sa isang uri ng mundo ng bundok at dagat.
Si Liu Ziki at maging ang lahat sa Yunmen ay nagkaroon ng isang kagyat na ideya sa kanilang mga puso, at sila ay sabik na magkaroon ng isang mataas na antas ng magic power. Naalala ko na noong sinabi ni Lu Hufa na maaaring pumasok si Yang Yian sa mundo ng bundok at dagat, nagtanong sina Liu Ziki at Zhao Nan at iba pa, paano pumunta sa mundo ng bundok at dagat. Sinabi ng tagapag-alaga na si Lu Zuoxi, kung gusto mong pumunta sa Mountain and Sea Realm, makakahanap ka lang ng ibang mga daanan para makapasok sa Mountain and Sea Realm. Ngunit paano magiging napakadaling makahanap ng daanan patungo sa Mountain and Sea Realm? Bukod dito, kahit na mahanap mo ito, maaaring hindi mo ito maiayos. Ang lahat ay nangangailangan ng mataas na antas ng paglilinang. At saka, kahit papasok ka sa napakalaking lugar gaya ng Mountain and Sea Realm, para kang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Sa huling pagsusuri, ang lahat ay nangangailangan ng lakas. Ang mga salita ni Lu Zuoxi ang nagpakalma sa puso ng mga tao sa Yunmen at nagpasigla sa kanilang paglilinang. Noon lamang nagkaroon ng malakas na sukat ang Yunmen na 500 disipulo ngayon, at lahat ay may matinding pagnanais para sa paglilinang. Alam ni Liu Ziki na hindi lang siya, ngunit lahat ng may kaugnayan kay Yang Yiyu ay may ganoong ideya. Ngayon, interesado na talaga siya sa paglilinang. Noong napag-usapan ito ni Yang Yiyu noon, wala siyang anumang konsepto. Gusto lang niyang magtrabaho ng husto sa business circle at gawing commercial aircraft carrier ang Yunki. Ngayon ay natupad na niya ang kanyang hiling at pangarap. Hanggang sa mga taon nang mawala si Yang Yiyu, ang pagpapabuti ng kanyang paglilinang ay nagpaunawa kay Liu Ziki na kung ikukumpara sa paglilinang, ang mga sekular na pakikibaka sa negosyo ay talagang wala. Nagpalit silang 4 sa isang commercial vehicle at dumiretso sa headquarters ng Yunmen sa kanilang bayan. Sa daan, natural na kailangang sabihin ni Yang Yian kay Zhao Nan ang kanyang karanasan sa mundo ng bundok at dagat muli. Siyempre, hindi kailanman sinabi ni Yang Yian na nasa bingit na siya ng buhay at kamatayan. Hindi rin nakalimutan ni Zhao Nan ang kanyang Wang Zai. Nakaramdam ng kakaiba si Yang Yian kay Wang Zai. Mula nang makilala niya ang lumilipad na aso at bigyan si Wang Zai ng isang patak ng dugo, si Wang Zai ay nakatulog ng mahimbing at itinago ni Yang Yian sa bundok Lingtao sa espasyo ng Chenkun Pot. 6 na taon na ang lumipas at hindi pa rin siya nagigising. Kung hindi niya nalaman na maayos si Wang Zai, iisipin niya talaga na may nangyari at hindi niya ito maipaliwanag kay Zhao Nan. Gayunpaman, ilang beses din niyang tiniyak na si Wang Zai ay palaging nasa yugto ng ebolusyon ng dugo. Inaabangan din niya kung hanggang saang antas ang dugo ni Wang Zai pagkatapos niyang magising. Palaging nararamdaman ni Yang Yian na ang dugo ni Wang Zai ay hindi hihinakay sa Daor, Xiangxiang at Hao Dudu pagkatapos itong umunlad. Matapos sabihin kay Zhao Nan ng totoo ang pagkakataon at sitwasyon ni Wang Zai, gamaan ang loob ni Zhao Nan, ngunit nangako si Yang Yian na dadalhin siya upang makita si Wang Zai pagkabalik. Nagkwentuhan silang 4 sa loob ng sasakyan at tuluyang nakauwi ng magdilim na. Nang bumaba sila sa sasakyan at naglakad papasok sa Yunmen Village, ang puso ni Yang Yiu ay nagugulo. 6 na taon na ang nakalipas, at sa wakas nakauwi na rin ako. Napabuntong hininga si Yang Yiu sa kanyang puso at naglakad patungo sa lumang bahay. Namiss niya ang kanyang lola. Alam niyang 6 na taon na sigurong nag-aalala sa kanya ang lola niya. Ang buong nayon ng Yunmen ay binabantayan pa rin ng isang malaking porma sayon, at ang bagong nayon ay mukhang pinalawak. Ipinaliwanag ni Liu Ziki na ngayon ang lahat sa bagong nayon ay may magandang buhay, sa suporta ng Yunki International. Ang bagong nayon ay naging isang pangunahing bayan ng turista sa Kyushu. Bawat taon, ang bawat pamilya sa nayon ay tumatanggap ng hindi bababa sa daan-daang libong dibidendo, at lahat ay may kailangang gawin. Ang Yunki International ay nagtayo ng iba't ibang pasilidad ng welfare para sa mga taga-nayon sa bagong nayon sa mga nakaraang taon, kabilang ang mga aklatan, nursing home, gym, senior activity center, at iba pa. Ang lumang nayon ay ngayon ang punong tanggapan ng Yunmen. Ayon sa mungkahi ni Yang Yian bago siya umalis, ang mga puno ay itinanim sa loob ng radius na 3 milya sa paligid ng lumang nayon, na sadyang iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa bagong nayon. Sa nakalipas na 6 na taon, ang hanay ng paghihiwalay ay pinalawak sa radius na 10 milya. Ang kasalukuyang Yunmen Village ay itinayo sa isang paraiso. Nakinig si Yang Yian kay Liu Ziki at sa 2 pang tao at patuloy na tumango. Ang Yunmen ay isang sekta ng paglilinang, at hindi may iwasang-iwasan ang mundo. Pagkatapos bumalik, masigla niyang bubuuan ang Yunmen, upang makagawa ng mga plano para sa hinaharap. Kung sakaling dumating ang isang malaking bilang ng mga tao mula sa mundo ng bundok at dagat isang araw sa hinaharap, gagawin ni Yunmen ang papel ng pagbabalanse. Ang lupa ay kanyang sariling bayan at hindi niya pinapayagan ng sinuman na sirain ito. Habang nag-uusap, lumakad si Yang Yian sa lumang pinto ng lumang bahay. Bahagyang nanginig ang kanyang mga paa, ngunit saglit siyang hindi naglakas loob na pumasok sa pinto.
Lumapit si Jiaonan at hinawakan ang kanyang kamay at bamulong, pumasok ka, hindi ka masisisi ni Lola, nandito lahat sina Sister Walking at Sister Lu. Sa isang pilit na ngiti, huminga ng malalim si Yang Yian, hinawakan ang kamay ni Jiaonan at pumasok sa pinto. Sa totoo lang, takot siya, takot na makita si Lola. Sa pagbabalik, sinabi ni Liu Ziki na ang kalusugan ni Lola ay lumala dahil alam niyang nawala ito sa lihim na lugar ng Changbai. Nag-aalala si Yang Yiu na makikita niya ang mahinang kalusugan ng Lola. Nang marating niya ang screen sa gate, narinig ni Yang Yiu ang tunog ng daldal ng sanggol, bulong ng Lola, at boses ng ilang babae na nanunukso sa mga bata, kabilang sina Dugu Walking, Lu Zuoxi, Qiu Yun, at ang kanyang kapatid na babae na si Yang Shanshan. Nilampasan ni Yang Yian ang screen na may ilang nanginginig sa buong katawan, at nakita nga ang kanyang lola na may hawak na sanggol at pinapatawa ito. Ang bata ay halatang kay Liu Ziki at sa kanyang kapatid na si Yang Shanshan. Sina Dugu Walking, Lu Zuoxi at iba pa ay nakapalibot sa kanyang lola. Nang makita niya ang kanyang lola saglit, nagulat si Yang Yian, at pagkatapos ay sumakit ang kanyang puso. Nakita niyang punong-puno talaga ng puting buhok ang lola niya. Gumamit siya ng elixir para ayusin ang katawan ng kanyang lola. Kahit na siya ay masyadong matanda upang pumasok sa larangan ng paglilinang, sigurado siya na pagkatapos na makontrol ang kanyang katawan, mabubuhay siya ng 100 taon, hindi 100 taon. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang makita niya ang puting buhok ng kanyang lola at maramdaman ang hininga ng kanyang lola, alam niyang hindi mabubuhay ang kanyang lola ng maraming taon. Nai-imagine niya kung bakit ganito. Maagang namatay si lolo, at ang kanyang lola ang nag-aalaga sa kanyang ama. Nang maglaon, nang pumunta siya para sa pagsasanay, nabalitaan niyang wala na raw balita ang kanyang ama. Bukod dito, umalis kaagad ang kanyang ina pagkatapos. Ang lahat ng ito ay isang malaking dagok sa kanyang lola. Pagkatapos ng pagtatapos ng kolehiyo, nakita niyang hindi gaanong nag-aalala ang kanyang lola, ngunit nawala siya. Matapos marinig ang balita ng pagbagsak ng lihim na lugar ng Changbai, maiisip ng isa kung gaano kalaki ang dagok na kailangan niyang tiisin sa isip. Minsan ang trauma sa kaluluwa ay mas malaki kaysa sa pisikal na pinsala. Masasabi ni Yang Yiu sa isang sulyap ang pinagmulan ng puting buhok ng kanyang lola. Akala niya ay pinalaki sila ng kanyang lola mula sa kaibuturan ng kanyang puso at tinatrato siya bilang kanyang laman at dugo, ngunit paano naman siya? Mula nang magkolehiyo ay tila hindi na siya naging anak sa kanyang lola, lalo na pagkatapos niyang mag-practice ng Taoismo, unti-unti na siyang nauubos sa bahay. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay nanginginig sa buong katawan, at naglakad pasulong. Pagtingin sa puting buhok ng kanyang lola ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Lola, unfilial ang apo mo. Bumalik na ang apo mo, lumuhad siya 3 metro ang layo habang nagsasalita na may luhang umaagos sa mukha. Kailan ipinanganak si Yang Yiu, natuklasan ng ilang taong nanunukso sa mga bata na lumitaw sa bakuran sina Yang Yiu, Jiaonan, Liu Ziki at Li Dai. Kabanata 758 Magkakasal. Sir, si Qiu Yun ay isang taong walang kinalaman kay Yang, ngunit siya ang unang nag-react at sumigaw. Kuya, sigaw ni Yang Shanshan na may pulang mata. Dugo. Walang sinabi si Walking ngunit nanginginig ang buong katawan niya. Nakatingin kay Yang Yiu na nakaluhod sa lupa, napakagat siya sa labi. Kung hindi niya alam na gustong makausap ni Yang Yiu si Lola sa sandaling ito, tiyak na pupunta siya. 6 na taon na niyang inaabangan ang pagbabalik nito. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lu Zuoxi matapos makita si Yang Yiu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Jiao. Sa kabilang banda, naunawaan ni Nan ang ekspresyon ni Dugu Walking matapos siyang makita. Alam din niya na walang pakialam si Yang Yiu sa kanya sa oras na ito. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Dugu Walking. Sa katunayan, ang mga kababaihan ay magkasama sa loob ng maraming taon at dumanas ng hirap at ginhawa ng magkasama. Lahat sila ay nagkaroon ng magandang relasyon. Lalo na si Jiao Nan, na matalino, ay marunong makisama sa lahat ng tao sa Yunmen. Sa oras na ito, lumuluha si Yang Yiu, tinitingnan ang pilak na buhok ng kanyang lola, nadurog ang kanyang puso, at naramdaman niyang mahina ang sigla ng kanyang lola, ngunit napapaligiran siya ng kamatayan. Napagpasyahan niya na kahit na bumagsak ang langit at gumuho ang lupa, hindi siya pupunta kahit saan, at mananatili sa kanyang lola. Ang pinakamasamang resulta ay ang manatili sa kanyang lola hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Bagamat may kakayahan siyang Diyos sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi niya mababago ang kanyang kapalaran laban sa kalooban ng langit, tulad ng pagpapanatili sa kanyang lola na magsanay ng Taoismo. Ngunit alam din niya ang prinsipyo ng natural na siklo ng langit, at ang ilang mga bagay ay maaaring hindi masama. Narinig na niya noon sa kanyang Panginoon na mayroong reincarnation sa ilalim ng langit, at ang reinkarnasyon pagkatapos ng kamatayan ay hindi lamang usapan. Bagamat alam niyang darating ang araw na ito, hindi niya ito kayang pakawalan hanggang ngayon.
Kaya labis na nalungkot si Yang Yiyo. Ngunit wala siyang magawa. Ang higit na magagawa niya ay tulungan ang kanyang lola na pahabain ang buhay nito at hayaan itong maging anak sa kanya. Sa oras na ito, ang kanyang lola ay nanginginig, ito ay ang aking panganay na apo. Habang nagsasalita, iniabot ng lola ang bata sa kanyang mga bisig kay Yang Shanshan, at si Kyuyun ay tinulungan siyang tumayo ng nanginginig. Lola, ako po, ako. Bumalik na po ako, nabulunan si Yang Yiyo at sumagot. Lumakad ang lola sa gilid ni Yang Yiyo at iniunat ang kanyang kamay upang marahan na hinaplos ang ulo ni Yang Yiyo. Masaya akong bumalik, maganda ang bumalik, alam ko na ang aking panganay na apo ay biniyayaan ng langit, magandang bumalik. Ang lola ay paulit-ulit na inuulit ang mga salitang, mabuti nang bumalik, at lahat ng mga salita ay nasa loob nito. Sa puso ng lahat, naisip nilang lahat, oo, mas maganda ang makabalik kaysa sa kahit ano paman. Niyakap ni Yang Yiyo ang kanyang lola at tiningnan ang maputing buhok nito, hindi napigilan ang pag-agos ng luha. Ang ilang mga tao sa bakuran ay tumingin sa eksenang ito na may pulang mata, at tahimik na umalis sa harapan ng bakuran isa-isa. Alam ng lahat na may sasabihin si Yang Yiyo at ang kanyang lola. Sa looban, naupo si Yang Yiyo at ang kanyang apo at nag-usap sa mahinang boses. Naaalala ko pa noong bata ka, ikaw ang pinakamatigas ang ulo at mahina. Pinaburan ka ni lola at nag-iwan ng karne sa iyong mangkok. Palihim mong ibibigay ito kay Shanshan. Sa isang kisap mata, lumaki na ang panganay kong apo at tumanda na si lola. Ngayon ay may asawa na si Shanshan at may mga anak. Inaasahan ka ni lola na ikasal. Kailan? Magpakasal ka na, haharapin ni lola ang mga ninuno ng pamilya Yang at ang lolo mo sa underworld. Wala nang usapan, lakad na tayo, sundan si lola sa ancestral hall para sambahin ang mga ninuno. Makakabalik kang ligtas dahil sa pagpapala ng mga ninuno. Hindi napigilan ni Yang Yiyo si lola at hinayaan siyang hawakan ang kanyang kamay at maglakad patungo sa ancestral hall. Hindi siya makapagsalita sa sandaling ito. Hindi man sumigaw si lola ay puno na ng luha ang mukha niya. Nang sinusundan si lola na magsunog ng insenso at yumuko sa mga ninuno sa ancestral hall, pinanood ni Yang Yiyo ang mga kamay ni lola na nanginginig nang magpasok siya ng insenso sa insenso at nabigo ng ilang beses. Sobrang hindi komportable ang pakiramdam niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay inamin niya na talagang matanda na si lola. Noong nakaraan, nandyan si lola para sa lahat, at hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Palagi niyang iniisip na hanggat nandyan si lola, magiging maayos ang lahat. Ngayon, napuno siya ng puot, kinasusuklaman ang sarili. Siya humakbang pasulong at kinuha ang nakasinding insenso sa kamay ni lola at ipinasok sa insenso. Hinawakan ni Yang Yiyo ang kamay ni lola at seryosong sinabi, Lola, ang apo mo ay hindi matapat at nag-aalala sa iyo. Ipinangako sa iyo ng apo mo na hindi na siya tatakbo at mananatili sa bahay kasama mo. Ngumiti si lola at sinabing, Utu apo, matanda na si lola pero hindi nalilito. Kahit hindi pa alam ni lola ang ginagawa mo, sapat na para malaman ni lola na hindi gagawan ng masama ang panganay kong apo. Ang mga tao sa Bagong Nayon ay ngayon ang pinakamahusay na patunay. Bumisita si lola sa Bagong Nayon 3 taon na ang nakalilipas, at pinuri ka ng lahat at si Taidan. Naalala nilang lahat ang pamilya namin. Ipinagmamalaki ni lola at naisip niya, kahit anong gusto mong gawin, basta gawin mo tama ka, gawin mo kung kaya mong gawin ang iyong konsensya. Hindi ka matutulungan ni lola, ngunit hindi rin siya outrest sa iyo. Bukas maaari mong samahan si lola sa Bagong Nayon upang mamasyal at bisitahin ang mga kamag-anak. 3 taon na akong hindi lumalabas, at ngayong nakabalik ka ng ligtas, dapat mo silang puntahan. Isang mas kaunting pagbisita ay sapat na. Maagang umalis ang mga magulang mo, dati nasa puso ko ang iniisip ko na balang araw babalik ang mga magulang mo, pero ngayon hindi ko na iniisip. Iyon ang kanilang kapalaran, at ang pagiging panganay kong apo ay sapat na para kay lola. Nakumbinsi na ako dito simula nang malaman ko ang pagkawala mo sa isang lihim na lugar 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon wala na akong masyadong requirements, umaasa lang ako na ikaw at ang babae mula sa pamilya Zhao ay magpakasal sa lalong madaling panahon, at hindi na ako makapaghintay ng matagal. Lola, sana mabuhay ka ng 100 taon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung mabubuhay ka ng 100 taon, hindi ka ba magiging matandang mangkukulam? Okay, may alam din si lola kay Lu Girl. Hindi mo kailangang magsumikap para kay lola. Ayaw maging immortal ni lola. Palaging pinapangarap ng lola ang iyong lolo nitong mga nakaraang taon. Laging sinasabi ng matandang iyon na namimiss niya ako, haha. Sa totoo lang, namimiss din siya ni lola. Pagkatapos mong ikasal, hindi na mag-aalala si lola, understand? Pinakinggan ni Yang Yiyo ang kagaanan ng mga salita ni lola. Naunawaan niya na nakita ni lola ang lahat sa kanyang edad. Alam din niya na ang landas ng paglilinang ay hindi ang gusto ng lahat.
Hindi niya ito mapipilit sa kanya, at wala siyang paraan para baguhin ito para kay Lola sa edad nito. Ang tanging magagawa niya ngayon ay tuparin ang lahat ng mga hiling nito habang nabubuhay siya. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Yang Yiyu ang kamay ng kanyang lola at seryosong sinabi, "Huwag kang mag-alala, Lola. Pagkatapos kong pag-usapan ito ni Nanan, magpapakasal kami. Ang iyong apo ay hindi pupunta kahit saan ito. Oras at mananatili lang sa bahay para samahan ang iyong lola." "Okay, okay, kung ganoon, huwag kang mag-alala. Pipili ako ng magandang araw para ikasal ka. Ngunit, hey, ikaw ay maliit na brat ay nagdulot ng maraming utang sa pag-ibig, na isang mahirap na bagay," pinandilatan ni Lola si Yang Yiyu at sinabi sa dulo. Mukhang matagal na niyang napansin ang ibang babae. Namula agad ang mukha ni Yang Yiyan matapos marinig ang sinabi ng kanyang lola. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin saglit. Nakaramdam siya ng pait kapag naiisip niya iyon. Kung siya at si Jiaonan ay ikakasal, ano ang mangyayari sa iba? Ito ay talagang sakit sa ulo. Ngunit sa oras na ito, pinandilatan siya ng kanyang lola at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ilan? Sa kanila ba nasangkot ka?" Nais ni Yang Yiyan na humanap ng butas sa lupa para gumapang. Paano niya ito nasagot? "Lola, paano kita sasagutin kapag tinatanong mo ako ng ganito? You little bastard, you dare to do it but you don't dare to admit it. Sabihin mo sa akin, sa harap ng ating mga ninuno, na walang sinuman sa aking pamilyang yang ang may pananagutan." Pinandilatan ni Lola si Yang Yiyan at hinampas ito sa ulo. Sa ilalim ng mga titig ng kanyang lola, si Yang Yiyu ay nakakapagsalita lamang na may pulang mukha. "Sa aming nayon, tanging sina Sister Jin Feng, Ouyang Yuking, Bu Qingmei, Dugu Waking, Ning Ke, at Lin Huan ang lahat. Ahem. Lahat ng babae ng apo ko." Heis, bamantong hininga si Lola at tinitigan ng masama si Yang Yiyu, "Mas romantiko ka kaysa sa iyong lolo. Kung sasabihin mo, bakit mo pinatulog ang babae mula sa pamilya Zhao?" Ahem, naputol si Yang Yiyan ng diretsyong salita ng kanyang lola, at namula at sinabing, "Hindi." Pagkatapos ay nagpatuloy ang lola, "Nabalitaan ko na may isang babae mula sa pamilyang Liu. At ikaw, sa totoo lang, mayroon kang ganoong ideya tungkol sa iyong babae. Sa mga taong ito, naging abala at masipag si Lu Girl. Hindi mo siya pwedeng pabayaan, kung hindi, hindi ka makakalibot ni Lola." Mapait na ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, "Lola, sa totoo lang, maganda ang impresyon namin ni Liu Lingling, pero hindi namin nabasag ang papel. Para kay Lu Zuoxi, ang kanyang sitwasyon ay espesyal, at walang mali sa pagitan ko at sa kanya." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yang Yiyan sa kanyang lola na may kaba, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin ng lola. Naririnig niya na ayaw ni Lola na maging walang puso siyang tao. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ganitong bagay. Kung tutuusin, kung pinakasalan niya si Jiaonan, hindi niya alam kung paano ayusin ang ibang mga babae, na talagang sakit sa ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmuni-muni sandali si Lola, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi ng isang bagay na napakadama na at mayabang na parang nagdesisyon siya, "Kung gayon, isantabi mo muna si Miss Lu at pakasalan ng ibang mga babae. Ayaw ni Lola na maging walang puso kang tao. Hindi gusto ng pamilya naming yang ang taong iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Si Lola na ang magdedesisyon." Kabanata 759, isang mapagkumpetensyang labanan sa langit. Natigilan si Yang Yiyu sa sinabi ng kanyang lola. Hindi niya talaga akalain na ganito ang sasabihin ng kanyang lola. Bagay na nagustuhan niya. Pero ang pula at init pa rin ng mukha niya. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Hindi niya maiwasang magtanong, nararapat bang gawin ito ni Lola? Anong hindi nararapat? Nakipagtalik ka sa babae, gusto mo bang maging irresponsible? Biglang nagpakita si Lola ng matigas na panig na hindi pa nakita ni Yang Yiyu. Ubo-ubo-ubo, muling umubo si Yang Yiyu nang makinig sa mga salita ni Lola. Talagang pinakilala siya ni Lola ngayon. Pagkatapos ay mabilis siyang huminto at sinabing, "Hindi po Lola, hindi po ako irresponsible. I mean, hindi ba masamang pakasalan siya?" Sa sandaling ito, nakaramdam siyang ng pawis. Anong big deal? Ang mga ninuno ng iyong dakilang lolo ay malalaking panginoong may lupa sa Republika ng China. Siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya, kaya kinuha siya ng kanyang pamilya ng 9 na babae ng sabay-sabay. Sa unang asawa, mayroon siyang 9 na asawa. Wei Xiaobao ka lang kung bibilanggan mo ang anak ng pamilya Liu. Okay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Tawagan ang mga babaeng iyon pabalik at ako ang magdedesisyon para sa iyo. Sobrang gusto ko sila. Nakita ko sila sa lahat ng mga taon mula nang wala ka. Lahat sila ay napaka-filial. Ito ay iyong pagpapala na maging iyong asawa sa iyong nakaraang buhay. Dapat maging mabait ka sa kanila sa hinaharap, kung hindi, gagawin ko. Nakakita si Yang Yiyu ng bagong lola. Bagamat mukhang nahihiya, ang walang hiyang siyang sa kanyang puso ay naging masaya na.
Siya ay lalo na natuwa sa sinabi ng lola na, Wei Xiaobao. Tila totoo nang bilangin niya ang dami ng tao sa kanyang isipan. Zhao Nan, Dugu Waking, Bu Qingmei, Lin Huan, Ning Ke, Ouyang Yuqing, 6 iyon. Kung kasama si Liu Lingling, 7 yan, katumbas ng 7 asawa ni Wei Xiaobao, haha. Ngunit nang maisip niya si Liu Lingling, nawalan siya ng kumpiyansa. Dahil ang batang babae ay ibinalik mula sa Gaul, ang kanyang ama ay namatay at siya ay ipinagkanulo ng kanyang kapatid. Malaki ang pagbabago ng ugali niya at ang kanyang buhok ay pumuti magdamag. Sa mga salita ng kanyang Panginoon, si Liu Lingling ay magiging mas malamig at mas malamig sa hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, sinabi ni Li Dai na naabisuhan niya si Liu Lingling na nasa malayong Europa, at lahat ay pag-uusapan. Pagkatapos niyang dumating, nag-aalala pa rin siya kung paano ito kakausapin sa ilang babae pagkatapos niyang bumalik. Anyway, hindi niya isusuko ang sinuman sa kanyang mga babae. Ngayong humarap ang kanyang lola, marami na siyang nailigtas na gulo. Siya ay medyo makasarili at dominante, ngunit pagkabalik niya, nag-usap sina Liu Zeki at Li Dai tungkol sa ilang babae, at wala ni isa sa kanila ang umalis. Sa halip, ang mga pumasok sa Yunqi ay pumasok sa Yunqi, at ang mga hindi pumasok sa Yunqi ay nag-aalaga sa kanilang mga lola at sa pamilya sa Yunmen. Ito ay sapat na upang ipakita na maraming babae ang nahuhulog sa kanya. Ayaw niyang bigyan ang sinuman sa kanila. Kung ang ganitong uri ng bagay ay nangyari sa isang ordinaryong tao, ito ay ganap na imposible. Buti na lang at hindi siya ordinaryong tao. Isa na siyang cultivator sa Immortal Infant Realm. Siyempre, ang kanyang paglilinang ay pansamantalang nawala, ngunit ito ay maibabalik sa lalong madaling panahon. Hanggat ang kanyang paglilinang ay naibalik, siya ay naglakas loob na sabihin na siya ay isang ganap na walang kamatayang figure sa Earth. Mukhang hindi big deal para sa isang walang kamatayang figure na magpakasal pa ng ilang asawa. Bukod, binigyan niya ang ilang kababaihan ng paraan ng paglilinang mula sa simula. Sa tingin ko ang kanilang pananaw at pattern ay palaging mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi dapat mahirapan si Lola na lumapit at kausapin sila. Inalalayan niya si Lola pabalik sa kwarto at nakipagkwentuhan hanggang hitang gabi. Marami silang napag-usapan, at panakanak ang tawanan. Hindi na malayan na nakatulog na pala si Lola. Nawala ang ngiti sa mukha ni Yang Yian. Iniunat niya ang kanyang kamay upang damhin ang pulso ni Lola at nalaman niya na ang pisikal na paggana ni Lola ay talagang bumaba sa lahat ng aspeto. Ayon sa pisikal na kondisyong ito, hindi tatagal si Lola ng higit sa 1 taon. Dahil dito, si Yang Yian ay nalungkot at puno ng guilt. Marami siyang paraan para i-regulate ang mga pisikal na pag-andar ni Lola, ngunit ang pangunahing punto ay mayroon ng kamatayan sa paligid ng kanyang kaluluwa, na wala siyang magagawa. Sa ngayon, ang tanging solusyon ay ang paggamit ng tubig ng buhay at espiritual na mga Mylekothan upang ayusin ang katawan ni Lola, pahabain ang kanyang buhay hanggang sa pinakamataas na lawak, at hayaan siyang matupad ang kanyang pagiging anak sa anak. Gayunpaman, si Yang Yiu ay kailangang magbayad ng malaking halaga para sa ganitong uri ng sapilitang aksyon at lumalaban sa langit, at hindi niya magagarantiyahan ang ilang taon, ngunit susubukan niya ito gaano man ang halaga nito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ipinatawag niya si Wu Mokyu mula sa Luofu Palace. Sir, lumabas si Wu Mokyu para saludo kay Yang Yiu, ngunit itinaas ni Yang Yiu ang kanyang kamay para pigilan siya, na nagpapahiwatig na huwag masyadong maingay. Pagkatapos ay nalaman ni Wu Mokyu na nakauwi na si Yang Yiu at umupo sa tabi ng kanyang lola. Nang makita ni Wu Mokyu ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Yang Yiu at ang mature na lola na nakahiga sa kama, agad niyang naunawaan kung saan nanggaling ang malungkot na ekspresyon ni Yang Yiu. Bilang isang ghost cultivator, ramdam niya ang pagkakaroon ng kamatayan, at alam niyang malapit na ang katapusan ni Lola. Sir, ano ang magagawa ni Kier? Nag-isip si Wu Mokyu at nahulaan niya na si Yang Yiu ay dapat may ipatawag sa kanya. Tumingin si Yang Yiu kay Wu Mokyu ng may kaluwagan at sinabing, Kier, bilang isang ghost cultivator, maaaring alam mo na mayroon talagang 6 na reinkarnasyon sa ilalim ng daan ng langit. Oo. Sumagot si Wu Mokyu ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay nagsabi, bagaman hindi ko pa nakita ang tunay na reinkarnasyon na mundo, ngunit sa pagpapabuti ng aking paglilinang, nararamdaman ko na mayroong reinkarnasyon sa ilalim ng langit. Ang pakiramdam na ito mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay hindi maaaring mali, at ang Kier ay may premonition na kapag ang aking paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas sa hinaharap, tiyak na papasok ako sa mundo ng mga ghost cultivator. Sir, si Lola ay napapaligiran ng nakamamatay na aura, pakiramdam ni Kier na ito ang hininga mula sa mundo ng mga ghost cultivator sa malinaw. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu at nag-aalalang sinabi, Kier, mayroon bang paraan para maalis ang nakamamatay na aura sa katawan ni Lola? Napayuko si Wu Mokyu sa hiya at sinabing, Sir, walang silbi si Kier, walang paraan.
Ang ganoong uri ng nakamamatay na aura ay nagmumula sa mundo sa dilim. Masyadong mababa ang paglilinang ng Kier para magawa ang anuman. Siguro kapag pumasok si Kier sa mundong iyon sa hinaharap, maaaring may paraan. Sa huli, lumiliit ang boses ni Wumakyo, dahil pakiramdam niya ay nagsasalita siya ng walang kaparirikan. Ang gusto niyang Yiyo ay panatilihin ang Lola, at kapag nakapasok na siya sa mundong iyon sa dilim, wala na si Lola sa mundong ito. Tiningnan niyang Yiyo ang guilty na mukha ni Wumakyo at sinabing may mapait na ngiti, masyado akong nag-isip, Kier, huwag kang makonsensya. Ang daan ng langit ay hindi mahuhulaan, ang mga tao ay may sariling paraan, at ang mga magsasaka ay may sariling paraan. Hanggat umiiral ang reincarnation, maaaring ito ay isang magandang bagay para sa Lola. Hayaan ang lahat ng bagay sa kanyang kurso. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siyang Yiyo sa kanyang Lola na mahimbing na natutulog sa kama, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata, at nag-isip siya, gayunpaman, isa rin akong magsasaka. Bagamat nasa ilalim ako ng daan ng langit, may ginagawa din akong laban sa langit. Dumating man ang oras ni Lola, lalaban pa rin ako sa langit. Hindi naging madali para kay Lola ang pagpapalaki sa akin, ngunit ako ay hindi matapat at hindi gumugol ng ilang araw sa kanya upang ipakita ang aking pagiging anak sa anak. Ngayon, bilang isang magsasaka sa yugto ng Immortal Nascent Soul, kung hindi man lang ako magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang aking pagiging anak sa Lola, mas mabuting huwag na lang magsanay ng paglilinang. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin siyang Yiyo kay Wumakyo at sinabing, Kier, gusto kong pahabain ang buhay ni Lola at suwayan ang kalooban ng langit. Ngayon ikaw na ang may pinakamataas na cultivation sa aking Yunmen, ngunit pansamantalang nawala ang aking cultivation at hindi ko maigalaw ang aking kaluluwa at magic power. Kailangan ko ng tulong mo. Payag ka ba? Nanginginig ang buong katawan ni Wumakyo at mabilis na sinabi, Sir, i-order mo na lang. Si Kier at ang buhay ng kapatid ko ay pinagpala din ninyo na magkaroon ng kung ano ang mayroon kami ngayon. Handa akong tulungan ka kahit na ang ibig sabihin nito ay napunit ang kaluluwa ni Kier. Matagal ka nang itinuturing ni Kier bilang isang kamag-anak sa kanyang puso. Lola din ni Kier ang lola mo. Tuwang-tuwa rin si Kier na tulungan si Lola na mapahaba ang kanyang buhay. Hindi naman ganoon kaseryoso. Gusto kong pahabain ang buhay ni Lola, kaya kailangan kong gamitin mo ang iyong espiritu upang patatagin ang kanyang kaluluwa. Maaaring ibigay sa iyo ang iyong espiritu, ngunit ang magagawa ko lang ay gamitin ang malakas na sigla at kayamanan ng langit at lupa para mapabuti ang kasalukuyang pisikal na kalagayan ni Lola. Sa panahong ito, walang maaaring magkamali sa kanyang kaluluwa, kaya kailangan ko ang iyong tulong. Sinabi niyang Yiyo ang layunin. Sinabi ni Wumakyo, Sir, magsimula ka lang. Naka-standby si Kier anumang oras. Sige, simulan na natin. Tumanggo siyang Yian, at pagkatapos ay kumuha ng isang espiritual na peach at isang patak ng tubig ng buhay. Ang dalawang kayamanan ng langit at lupa ay may malakas na sigla at espiritual na enerhiya. Alam niyang Yian na hindi ito kayang tiisin ni Lola, kaya kailangan niya si Wumakyo para patatagin ang kaluluwa ni Lola at gabayan ng espiritual na peach at tubig ng buhay para masipsip ni Lola, para mapahaba ang buhay ni Lola. Kung gaano katagal ito maaaring pahabain, depende ito sa kalooban ng Diyos. Marahil ito ay 1 taon, o 3 hanggang 5 taon. Anyway, alam niyang Yian na hindi ito magtatagal. Bukod dito, kailangan niyang kumuha ng malaking panganib sa prosesong ito at kailangang gamitin ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Kung hindi siya mag-iingat, aatakihin siya ng sinaunang kaluluwa ng demonyo. Sa oras na iyon, matatapos na talaga siya, ngunit para kay Lola, nagpasya siyang Yian na kunin ang panganib na ito. Kabanata 760 Ayaw na tayong magkapatid. Kinaumagahan, halos lahat ay natagpuan na ang ilaw sa silid ng matandang babae ay bukas buong gabi, na nangangahulugan din na siyang Yian ay hindi natulog buong gabi. Hindi alam kung ano ang ginawa niyang Yian sa silid ni Lola buong gabi, ngunit tiyak na hindi ito makipag-chat at mag-reminisce buong gabi. Sa oras na ito, siyang Yian sa silid ay para siyang nabasa ng ulan, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubunot niya ang mga karayom ng acupuncture sa katawan ni Lola. Gayunpaman, ang tunay na espiritong katawan ni Wumakyo ay mas malabo. Matapos ang isang gabi ng pagsusumikap, sa wakas ay nagtagumpay ang dalawa. Ginamit niyang Yian ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan sa loob ng limitasyon, at inihagis ang Yin yang 5 elements nito upang matuno at masipsip ang kapangyarihan ng tubig ng buhay at ang espiritual na peach para kay Lola. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Wumakyo, ito ay ligtas at maayos, at hindi naging sanhi ng backlash ng sinaunang kaluluwa ng demonyo. Ho! Pagkatapos kolektahin ang huling pilak na karayom, bumantong hininga si Yang Yian, Kier, nagsumikap ka, bumaba para makita ang iyong kapatid at si Kiao Fu. Kier, hindi naman mahirap, sir, pwede ka rin magpahinga, aalis na si Kier.
Pagkatapos magsalita, nawala si Wu Makyo sa lugar at hinanap ang kanyang kapatid at si Qiao Fu. Sinulyapan ni Yang Yian ang kanyang lola na payapang natutulog sa kama, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang magdamag na pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Naramdaman ang pagbuti ng sigla ng kanyang lola, alam ni Yang Yian na sa pagkakataong ito ay mapapalaki niya ang buhay ng kanyang lola nang hindi bababa sa 3 taon, o hindi hihigit sa 5 taon. Anyway, sa wakas ay may nagawa siyang masaya. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng silid ng kanyang lola. Para na siyang ordinaryong tao ngayon. Kailangan niyang maghugas muna, at pagkatapos ay kumain ng malaki. Siya ay nagugutom. Paglabas niya, nakita niya sina Zhao Nan, Dugu Walking at iba pa na nakatayo sa labas ng pinto. Nag-aalala silang lahat. Biglang uminit ang puso niya at sinabing, huwag kang mag-alala, inayos ko lang ang katawan ng lola ko. Naunawaan ng lahat na pinahaban ni Yang Yian ang buhay ng kanyang lola. Sa katunayan, alam ng lahat ang kalagayan ng kanyang lola nitong mga nakaraang taon. Nakita ito ng lahat, ngunit wala silang magagawa. Madalas ding tinutulungan nina Dugu Walking at Lu Zuoxi ang kanyang lola na pakinisin ang kanyang mga meridian, ngunit hindi ito umubra. Hindi pa nakakausap ni Yang Yian ang sinuman mula noong bumalik siya kagabi, at ngayon ay tapos na siya sa wakas. Sa isang sulyap, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Qiuyun, at nalaman niyang si Qiuyun ay nasa unang yugto din ng pagtatayo ng pundasyon. Ngumiti siya at sinabing, si Qiuyun ay nakagawa ng magandang pundasyon. Sir, namula rin ang mga mata ni Qiuyun. Hindi nakayanan ni Yang Yian na makita ang isang babaeng umiiyak at nagmamadaling sinabi, okay, huwag kang umiyak. Nagugutom ako. Gawan mo ako ng table ng iyong mga specialty. Miss ko na ang husay mo sa pagluluto. Nakinig si Qiuyun sa mga salita ni Yang Yian at puno ng pananabik. Sinabi niya sa kanyang puso, Sir, hindi mo ako nakakalimutan. Sir, saglit lang, aalis na po ako. Tumakbo si Qiuyun habang nagsasalita. Sa puso niya, tuwang-tuwa siyang magluto para sa Ginoo. Pagkaalis ni Qiuyun, lumakad si Yang Yian sa kanyang kapatid na si Yang Shanshan na may mapagmahal na tingin sa kanyang mga mata. Kapatid, inihagis ni Yang Shanshan ang sarili sa mga bisig ni Yang Yian na may pulang mata. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang puso ay napuno ng walang katulad na pag-aalala, nag-aalala na ang kanyang kapatid ay hindi na bumalik, at nag-aalala sa kalusugan ng kanyang lola. Ang 3 henerasyon ng mga lolo't lola at apo ay umaasa sa isa't isa mula pagkabata. Nawala ang kanyang kapatid at bumaba ang kalusugan ng kanyang lola. Si Yang Shanshan ay talagang mas pinahirapan kaysa sa iba. Kung hindi siya kasama ni Liu Ziki, matagal na niya itong pinuri. Sa oras na ito, nabunyag ang lahat ng mga hinaing. Wala siyang magulang simula noong bata pa siya. Sa puso ni Yang Shanshan, ang kanyang kapatid na lalaki ay kapwa-karibal ng kanyang ama at ang taong nagmamahal sa kanya mula noong siya ay bata pa at hindi niya hinayaang magdusa ng anumang mga hinaing. Pagkaraan ng ilang sandali, inaliw ni Yang Yian ang kanyang kapatid, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, okay, huwag kang umiyak. Nanay ka na, umiiyak ka pa. Bumalik na si kuya, at ipinapangako ko sa iyo na hindi na kita iiwan. At nagpakasal kayo ni Taida nang hindi ako hinihintay, at hindi ko pa ni-settle ang score sa iyo. Sabi ni Yang Yian, sadyang nakasimangot. Kuya, desisyon ni Lola yun, wala na tayong magagawa, okay. Agad na nabalisa si Yang Shanshan at pinabulaanan. Haha, alam ko, nagbibiro lang ako. Okay, go and report my niece to me para matingnan kong mabuti. Well, si Yang Shanshan, na medyo nahihiya, ay sumang-ayon sa mahinang boses at tumalikod. Sa sandaling ito, sa wakas ay naglakad si Yang Yian sa harap ni Dugu Walking. Nang makita ang bahagyang nanginginig nitong katawan at pulang mata, niyakap niya ito ng walang anumang salita at mahinang sinabi, salamat sa iyong pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Alam niya na ang paglilinang ni Dugu Walking ay ang gulugod ng Yunmen. Tila madali para sa kanya at ni Lu Zuoxi na mamuno sa Yunmen, ngunit sa katunayan, sila ay nasa ilalim ng pinakamatinding panggigipit. Si Dugu Walking ay lumuha ng 2 linya. Sapat na ang mga salita ni Yang Yian. Siya ay isang tao na kakaunti ang salita, at nakikita niya ang lahat ng mga salita mula sa mga mata nito. Pagkatapos aliwin si Dugu Walking, tumingin si Yang Yian kay Lu Zuoxi na nakatingin sa kanya na may hindi malinaw na kahulugan, at seryosong sinabi kay Lu Zuoxi, salamat. Si Yang Yian ay nagpapasalamat kay Lu Zuoxi at sa mga kapatid na ang mga kaluluwa ay kinokontrol niya. Mula nang sundan nila siya, sila ang may pinakamaraming naiambag sa Yunmen at masigasig na nagtatrabaho ng walang pagsisisi. Ha, tumugon si Lu Zuoxi sa taos-pusong pasasalamat ni Yang Yian na may malamig na ungol. Sa kabaligtaran, mahinang sinabi ng kanyang kapatid na si Lu Yusho, Sir, nakabalik ka na sa wakas. Binabati kita sa pagligtas sa isang sakuna at pagkakaroon ng magandang kapalaran sa hinaharap.
Kung ikukumpara sa mainit na ugali ng kanyang kapatid na si Lu Zuoxi, si Lu Yusho, bilang kapatid, ay inosente pa rin. Natawa si Yang Yiyo nang marinig niya ito, Yusho, na-miss mo ba ako? Bihira niyang asarin si Lu Yusho. Pagkatapos ay sinabi ni Lu Yusho, syempre nami-miss ka ni Yusho, Ginoo, pero gusto din ni ate. Shut up, kinutol ni Lu Zuoxi ang mga salita ni Lu Yusho. Medyo ambiguous ang atmosphere. Alam ng lahat na inosente at simple ang pag-iisip ni Lu Yusho, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin niya ang sikreto ng kanyang kapatid. Magkapareho ang katawan ng magkapatid, kaya hindi katakataka kung minsan ay nagkakaintindihan sila sa iniisip ng isa't isa. Tumingin si Zhao Nan kay Yang Yiyo na may mapaglarong tingin, at si Dugu Waking ay may kinang din sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Yiyo at pagkatapos ay kay Lu Zuoxi. Tuyong umubo siyang para takpan ito. At namula si Lu Zuoxi at sinabing, kalokohan ang sinabi ng maliit na asong babae, palaging negatibo ang kanyang emosyonal na katalinuhan. Mas maganda kung hindi siya magpaliwanag. Kung magpaliwanag siya, ito ay medyo pagtatakip. Lalong naging kakaiba ang kapaligiran. Pinandilatan lang ni Lu Zuoxi si Yang Yiyo at tumalikod para umalis. Gayunpaman, huminga ng malalim si Yang Yiyo at tinawag si Lu Zuoxi, Lu Protector, sandali. Huminto si Lu Zuoxi at tumingin kay Yang Yiyo na may madilim na mukha, na parang may ituturo sa kanya. Ngumiti si Yang Yiyo at pumunta sa tabi niya at sinabing, palagi kang gumagawa ng malaking kontribusyon sa Yunmen. Bilang pinuno ng Yunmen, ako ay halos isang hands-off manager. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng kalayaan ng mga kapatid na babae. Pagkatapos sabihin ito, gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, ngunit itinaas niya ang blood seal soul technique na tinulungan ng kanyang amo na sugpuin ang magkapatid na Lu. Sa susunod na sandali, isang patak ng dugo ang lumabas mula sa mga kilay ni Lu Zuoxi at pumasok sa katawan ni Yang Yiyo. Sa ngayon, si Lu Zuoxi at ang kanyang kapatid na babae ay hindi na kontrolado ni Yang Yiyo. Siya ay nilinang sa tuktok ng maagang yugto ng gininto ang elixir. Naniniwala ako na mas lalago ang iyong paglilinang kung babawiin mo ang dugong ito. Mula ngayon, libre na kayong magkakapatid. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Ngunit nang sabihin ito ni Lu Zuoxi, ang kanyang buong katawan ay biglang nanginig. Ang kanyang mukha ay naging pangit, nakatitig kay Yang Yiyo at sinabing, ikaw. Ayaw mo na ba tayong magkapatid? Prangka ang personalidad ni Lu Zuoxi at sinabi niya ito, na naging dahilan ng pagbabago ng mga mukha ni na Zhao Nan at Dugu Waking. Normal lang sa mga babae ang magselos. Ang mga salita ni Lu Yusho ngayon ay medyo nagseselos sa kanila, ngunit hindi sila nag-aalala sa anumang bagay. Kahit na gustong tanggapin ni Yang Yiyo ang magkapatid na Lu, wala silang sasabihin. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos alisin ni Yang Yiyo ang pagsupil sa magkapatid na Lu, hahayaan niyang umalis ang magkapatid na Lu. Kung talagang dahil tumingin silang dalawa kay Yang Yiyo at binigyan siya ng selos na tingin ngayon, at hinayaan ni Yang Yiyo na itaboy ang magkapatid na Lu, kung gayon hindi mapapatawad ni na Zhao Nan at Dugu Waking ang kanilang mga sarili. Alam ni na Zhao Nan at Dugu Waking kung gaano kalaki ang kontribusyon ng magkapatid na Lu sa Yunmen sa mga nakaraang taon. Mas mabuting sabihin na ang magkapatid na Lu ay ang tunay na kasambahay ng Yunmen kaysa sabihin na si Yang Yiyo ang Panginoon ng Yunmen. Ang paglilinang at pagtuturo ng bawat disipulo ng Yunmen, kabilang sila, ay personal na itinuro ng magkapatid na Lu. Sa paglipas ng mga taon, sina Dugu Waking, Zhao Nan at iba pa ay naging magkapatid sa mga kapatid na Lu, at naging mga guro at kaibigan din sila. Matagal na nilang itinuring ang magkapatid na Lu bilang sarili nilang pamilya. Hindi dapat hayaan ni Yang Yiyo na umalis ang magkapatid na Lu. Halos magkasabay na sinabi ni na Zhao Nan at Dugu Waking, hindi. Naguguluhan din si Yang Yiyo sa reaksyon ng mga babae, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang nagkamali si Lu Zuoxi, at nagmamadaling ngumiti ng mapait, mula noong sinundan ninyo ako ng mga kapatid, Yang Yiyo, hanggang ngayon, kami ay nasa isang master-servant na relasyon, ngunit kailan ko kayo tinuring na mga katulong. Tungkol naman sa mga marka ng dugo sa iyong mga katawan, sa totoo lang matagal ko nang gustong tanggalin iyon, ngunit hindi ko inaasahan na mawawala ako ng maraming taon. Ngayon, nakita ko na umabot na sa bottleneck ang cultivation mo, kaya inalis ko na lang. Kung wala ang pagsugpo sa mga marka ng dugo, naniniwala ako na ang iyong paglilinang ay lalago pa. Huwag hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon. Sa aking puso, matagal ko na kayong itinuring na magkakapatid bilang mga kamag-anak, at hindi ko sinasadyang itaboy kayo. Hanggat handa ka, ang Yunmen ay palaging magiging tahanan mo, at ako, si Yang Yiyo, ay palaging magiging kamag-anak mo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.